master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 381 hanggang 390. Ang dakilang security guard. Kabanata 381, nabihag at sapilitang pinagtrabaho. Isang gabi lamang nanatili si Yusuf Zoc sa Qingdao at nakipag-usap sa matandang si Shu hanggang madaling araw. Pagsapit ng bukang liwayway, isinama siya ng matandang Shu sa istasyon ng tren at tinulungan siyang bumili ng tiket para sa high-speed train. Napagkasundoan nilang magkita sa ika-28 ng Pebrero sa Yanggu County dahil nakatakdang palayain si Luciano mula sa bilangguan sa ika-1 ng Marso, kaya plano ni Yusuf Zoc na bumalik isang araw ng mas maaga. Noong ika-17 ng Enero, matapos magpagala-gala sa labas ng ilang araw at magdulot ng kaguluhan sa buong Tokyo, bumalik si Yusuf Zoc sa kabisera. Nasa parking lot pa rin ng paliparan ang kotse niya, kaya pagdating niya sa kabisera, sumakay siya ng taxi diretso sa paliparan. Alas 2 ng hapon, nahanap ni Yusuf Zoc ang sarili niyang pick-up truck, ngunit nang papalapit siya sa pinto ng sasakyan para buksan ito, bigla niyang napakunot ang noo. Dahil may mga tao sa kotse, 2 tao. Ang isa ay nakahiga sa loob, naninigarilyo, habang ang isa naman ay natutulog. Sandaling tumigil si Yusuf Zoc, pagkatapos ay naglakad papunta sa harap ng kotse para tingnan ang numero ng plaka. Kanya ang plato, hindi siya nagkamali. Putek, nang mapagtanto niyang hindi siya nagkamali, nagngingit-ngit sa galit si Yusuf Zoc. Anong klaseng bastos ang magkukunwaring motel sa sasakyan ng iba? Kaagad na binuksan ni Yusuf Zoc ang pinto ng kotse, at sa kanya napansin na walang senyales ng pagpisil ang pinto. Lumabas ka. Pagkabukas niya ng pinto, inabot ni Yusuf Zoc ang kamay at hinawakan ang kwelyo ng lalaking naninigarilyo, at nang hilahin niya ito ng malakas, nahila palabas ang lalaki, at tumama ang ulo nito sa pinto. Nagulat ang kausap niya ng magising, at matapos makita ng malinaw ang mukha ni Yusuf Zoc, napasigaw siya, "Yusuf Zoc, huwag mo akong saktan, huwag mo akong saktan, hindi pagkakaunawaan ito, hindi pagkakaunawaan, nandito kami para hintayin ka. Lumabas ka at magsapatos ka." Sigaw ni Yusuf Zoc nang nakakunot ang noo. Naghubad ng sapatos ang 2 babaeng ito, ang isa para manigarilyo at ang isa naman para matulog, dahilan para mabaho ang buong sasakyan na nagpapasuka sa kanya. "Sige, lalabas na ako, huwag mo lang akong sasaktan." Sabi ng lalaking may sugat sa ulo, na parang susuntukan si Yusuf Zoc, ngunit sa huli, hindi siya naglakas loob. Habang tumatalon palabas ang lalaki at yumuko para isuot ang kanyang sapatos, umupo si Yusuf Zoc sa driver's seat, pinaandar ang kotse, at binuksan ang lahat ng 4 na bintana para lumabas ang hangin. "Saang departamento kayo nanggaling?" Nahulaan na ni Yusuf Zoc kung saang departamento kabilang ang 2 lalaking ito. "Kasama namin si Ross Trujillo." Si Trujillo ay mula sa parehong departamento, at ang dahilan kung bakit kami. Hindi na hinintay pang matapos ang sasabihin ng lalaki, tinapakan na ni Yusuf Zoc ang gasolinahan at mabilis na umalis ang sasakyan. Wala siyang pakialam kung saang departamento ka nanggaling, ayaw niyang masangkot sa mga taong ito, at isa pa, may mga importanteng bagay siyang aasikasuhin. Hinahanap siya ng mga taong ito, at malamang na wala itong magandang maidudulot. Itinuring niya ang kanyang sarili na isang nag-iisang lobo, ayaw niyang masyadong masangkot sa anumang organisasyon o kapangyarihan. Nakatayo lang ang lalaki roon at nakanganga ang bibig, pinapanood si Yusuf Zoc habang mabilis na tumatakbo palayo. "Nako, ang kulit naman," mura ng isa pang lalaki. "Kaya mo ba siyang talunin?" Tanong ng isa sa isa pa. Hindi ko kaya." Kaya naman ang lakas ng loob niyang umarte ng ganyan. Isumbong na lang natin ang katotohanan sa ating mga nakatataas. Sapat na ang malaman na bumalik na siya. Pagkalabas ng parking lot ng paliparan, binuksan ni Yusuf Zoc ang isa pa niyang cellphone. Mayroon siyang 2 telepono,
isa para sa internal na komunikasyon at ang isa naman para sa panlabas na komunikasyon. Nang nakabukas ang telepono, agad niyang tinawagan si Marlon Shepard. Wala siyang pagpipilian, si Marlon Shepard ang pinakamahalaga at pinakasentro ng kanyang koponan. Boss, babalik ako sa susunod na araw. Aabutin pa ng 2 araw dito sa Australia, at sa tingin ko ay walang malaking problema, sulit naman itong pag-ipunan. Dapat ay kikita ka na ng malaki sa pagkakataong ito. Pagkakonekta agad ng tawag, iniulat ni Marlon Shepard ang tungkol sa mga yamang mineral sa Australia, na pinuntahan niya para inspeksyonin kasama ang pangkat at ang matabang kabayo. Manam, ikaw na lang ang magdesisyon, pero bigyang pansin ang kaligtasan, at siguraduhing legal ang lahat ng proseso. Huwag makisali sa komersyal na panunuhol. Sa madaling salita, gawin ang lahat ayon sa mga lokal na kasanayan. Kung hindi talaga magagawa, umatras ka na, naiintindihan mo. Ayaw ni Yusuf Zoc na mahuli sa mga teknikalidad sa hinaharap, kaya't lalo niyang inutusan si Marlon Shepard. Total, malaki ang puhunan doon, at hindi niya kayang kunin ang panganib na iyon. Alam ko ang sitwasyon. Ikakasal ka sa ika-22, di ba? Tawagan mo ang asawa mo mamaya, gusto ko sana siyang makilala at tingnan kung kailangan niya ng tulong. Hindi mapakali si Yusuf Zoc, dahil dapat ay nasa kabisera si Marlon Shepard para mag-ayos ng kasal niya, lalo na't 5 araw na lang ang natitira bago ang seremonya. Oo naman, natatakot ako na maraming gawain ang dapat gawin. Prangkang tugon ni Marlon Shepard. Ma'am. Pagkatapos ay ibinaba ng 2 ang telepono, at pagkatapos ay tinawagan ni Yusuf Zoc si Ariel Higgins. Inabot ng 1 buong minuto bago sinagot ni Ariel Higgins ang telepono niya, at hindi malinaw kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Nakabalik na ako. Pagkakonekta agad ng tawag, iniulat ni Yusuf Zoc ang kanyang kinaroroonan. Mabuti at nakabalik ka na. Huminga ng malalim si Ariel Higgins at sumagot. May ilang asawa at anak si Lucy Clayton, di ba? Nasaan silang lahat? Maghanda ka. Tara na, bisitahin natin sila. Pumanaw na si Lucy Clayton, naiwan ang isang asawa at mga anak, kaya't kay Yusuf Zoc na ang responsibilidad na alagaan sila, at siya ang may responsibilidad na gawin iyon. Hindi mo kailangang problemayan yan. Maliliit pa ang mga bata at hindi pa nila naiintindihan ang sitwasyon. Nabisita ko na sila kahapon, at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga gastusin nila, nakapaghanda na si Kuya Clayton ng sapat na pera para magastos nila. Ang pera ang hindi gaanong mahalaga. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at idinagdag, wala na si Clayton, at nakilala ko na ang mga asawa niya, lahat sila ay bata pa. Imposibleng sabihing hindi na sila makakahanap ng bago sa hinaharap, pero paano naman ang mga bata kung makakahanap sila? Napaka-maalalahanin mo, mahinang sabi ni Ariel Higgins, huwag kang mag-alala, nakapaghanda na si Kuya Clayton ng mga plano. Makakahanap silang lahat ng bagong makakasama sa pagsisimula ng buhay, pero hindi makakasama ang mga bata. Kung makakahanap sila ng mga bagong kapareha, ako na ang bahala sa mga bata. Ikaw, nagulat si Yusuf Zoc, anong problema? Hindi ba ayos lang yan? Biglang tumawa si Ariel Higgins at sinabing, ako ang CEO at CFO ng kumpanya ni Kuya Clayton, at mayroon din akong lisensya sa abogado. Kaya, ako na ang bahala sa lahat ng bagay na ito, at ang mga gawain niya, baka ako na ang pumalit. Sa hinaharap, kung mayroon mang bagay Mr. Makakatulong si Zoc, sana ay si Mr. Tutulungan ka ni Zoc, basta't naaayon sa batas, makakatulong ako. Matalino si Yusuf Zoc, at alam niyang matalino rin si Ariel Higgins. Gayunpaman, kung minsan ay ginagamit ng matatalinong tao ang kanilang katalinuhan upang gumawa ng mga kahangalan, o kahit na mali, na mga bagay. Sa makatuwid, nilinaw ni Yusuf Zoc ang kanyang sarili mula pa sa simula, kung tama ang ginagawa ni Ariel Higgins, tutulong siya sa anumang paraan na makakaya niya, ngunit kung palagi itong nakikipag-away at gumagawa ng masasamang bagay, hindi siya tutulong. Huwag kang mag-alala. Ang paghawak sa kanyang operasyon ay hindi nangangahulugang susundin ko ang kanyang dating landas. Malaki at kumikita ang kumpanya, hindi mo na kailangang gumawa ng anumang ilegal. Mabuti naman at naiintindihan mo. Tuwing kailanganin mo ako sa hinaharap, nandyan lang ako nang walang pag-aalinlangan.
Tumanggaw si Yusuf Zop bilang pagsang-ayon. Salamat, binaba na nila ang tawag. Pagkatapos na pagkasabi ni Yusuf Zop ng tawag ay muling tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Collins Brown, ang asawa ni Marlon Shepard. Collins, pasensya na talaga, pasensya na talaga. Humingi ng paumanhin si Yusuf Zop pagkasagot niya ng tawag. Ikukukukukukuk sa serbisyo ang asawa ko, kaya kukukukuk sa serbisyo ka rin. Galit na sabi ni Layla Brown. Walang problema, ano bang kailangan mong gawin ko? Natatawang sagot ni Yusuf Zop. Masyado akong busy sa trabaho, at marami akong mga kaklase. Marami ring kamag-anak at kaklase ang asawa ko na maaaring darating sa mga susunod na araw. Wala akong oras para pulutin ang mga iyan, kaya sa iyo na ang mahalagang gawain ito. Pagkatapos mo silang sunduin, kakailanganin mong mag-ayos ng mga hotel para sa kanila. Hindi pa nga ako nakapag-book ng mga hotel, nakakainis talaga. Kasalanan mo lahat ito, kung wala siya rito, paano ko ito makakayanan ng mag-isa? Sige, sige, ako na ang bahala sa bukang ng hotel at sa pagsundo ng mga tao. Pero nakapag-book ka na ba ng hotel para sa kasal? Naasikaso mo na ba ang wedding planner, ang host, ang mga sasakyan, at iba pa? Nakabili ka na ba ng damit ng ikakasal at ikakasal? Mukhang alam mo naman ang mga gamit mo. Gayunpaman, inasikaso ko na ang lahat ng mga bagay na ito. Nakabook na rin ang hotel, 5-star. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay maging handa na sagutin ang mga tawag ko anumang oras at sunduin ang mga tao sa paliparan, istasyon ng tren, o mga labasan sa highway pagdating nila. Hindi mo iniistorbo ang big boss na parang magagalit lang ako. Walang problema, pagtrabahuhan mo ako hanggat gusto mo. Wala akong ginagawang malaking bagay ngayon, at marami akong kapatid na lalaki, lahat ay nasa ilalim ng iyong pamumuno. Gayon din, ito ang gagawin natin, magpapadala ako ng ilang tao sa inyo, mga lalaki at mga babae, at lahat sila ay susunod sa inyong mga utos. Wala silang ibang gagawin kundi tulungan ka sa paghahanda ng kasal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 382, Pagtitipon. Sa ospital, nang makita muli ni Yusuf Zop si Amber Vance, sa sobrang tuwa niya ay hindi niya alam ang sasabihin. Gumaling na ang mga kalamnan ni Amber, malakas na ang tibok ng kanyang puso, normal na gumagana ang kanyang tiyan at bituka, at maging ang malalim na pinsala sa kanyang utak ay tuluyan ng gumaling. Naging malusog pa nga ang kanyang balat. Sa wakas ay nasaksihan ni Yusuf ang mahimalang epekto ng pangkukulam gamit ang medisinang miyaw. Bagamat personal niyang naranasan ang maraming kakaibang pangyayari, ang himalang naganap kay Amber ay nag-iwan pa rin sa kanya ng paghanga sa malalim at malawak na pamana ng kabihas ng Chino. Kahit hindi pa siya nagigising, ilang araw na lang. Bago magsingsing festival, ginagarantiya ko na madyay gising siya. Pagod na pagod si Sofia nitong mga nakaraang araw, habang nagbabantay sa ospital. Bagamat nag-ayos ang ospital ng pribadong silid para sa kanya upang magpahinga at ang pamilya Vance ay nagtalaga ng mga taong mag-aalaga sa kanya, napakaingay ng ospital kaya malamang hindi siya nakatulog ng maayos. Nagsikap ka ng husto, hindi sapat ang pasasalamat, mula ngayon, ang mga gawain mo ay gawain ko na, sabi ni Yusuf, habang nakayuko gamit ang isang kamao kay Sofia sa tradisyonal na paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa mga tao ng Jangho. Haha! Gawin mo na ang gusto mo, ituloy mo lang ang masasarap na pagkain at inumin. Nasiyahan si Sofia sa espesyal na pagtrato pagdating sa pagkain at inumin, iba't ibang putahe ang natatanggap niya araw-araw. Naghahatid si Gray Petty ng mga pagkain kay Sofia araw-araw mula sa restaurant, na mga inihanda na at nakalagay sa mga lalagyan ng pagkain. Wala akong pasok ngayon, magpahinga ka na. Makikitira ako sa kanya ng ilang sandali. Umiling si Yusuf. Hindi niya nakasama si Amber ng ilang araw, kaya gusto niyang manatili rito ng ilang sandali at makausap si Amber. Sige, magpapahinga na ako, at kakausapin mo siya, sabi ni Sofia, sabay kindat kay Yusuf bago tumalikod at naglakad palabas. Pagkalabas ni Sofia, umupo si Yusuf at hinawakan ang kamay ni Amber. May mga tagapag-alaga na naghuhugas at nagpupunas ng kanyang katawan araw-araw, kaya ang tanging ginawa ni Yusuf ay umupo lang doon kasama niya. Gumising ka agad, hinihintay kita, dahan-daang pinainit ni Yusuf ang kamay niya at tinitigan siya,
Pamayat na siya ng husto. Kuwait. Samantala, habang nasa ospital si Yusuf kasama si Amber, nakarating na sa lahat ang balita ng kanyang pagbabalik. Nabalitaan ni na Samuel Ross at ng iba pa ang nangyari, gayon din ni na Miles O'Brien at ng mga nurse. Pagkatapos, naglakad na silang lahat papunta sa ospital. Medyo mahirap nang makita si Yusuf ngayon. Natanggap din ng pamilya Petty ang balita ng pagbabalik ni Yusuf, ngunit nakatanggap pa sila ng mas marami pang impormasyon mula sa loob. Masasabing naunawaan nila sa pamamagitan ng mga espesyal na channel ang lahat ng ginawa ni Yusuf sa Japan. Tay, tawagan ko po ba siya? Sa isang malaking mansyon na matatagpuan sa Beijing, isang tradisyonal na bahay sa looban na pagmamay-ari ng pamilyang Petty, na may mga taong dedikado para regular na linisin at pangasiwaan ito. Hindi na kailangan, kakabalik lang niya at siguradong magiging abala siya. Teka, mag-usap tayo kapag may balita na si Raylene, sabi ng matandang si Mr. Umiling si Petty. Habang nagiging mas makapangyarihan si Yusuf, lalong hindi siya pinanggahasan ng pamilya Petty na utusan, at naramdaman nila ang pangangailangang lalo pang ibaba ang kanilang paninindigan. Sige, naiintindihan ko. Pero Tay, pwede po natin gugulin ang Spring Festival na ito sa Beijing, napakaganda po rito. Matagal nang hindi nakakapunta si Alvin Petty sa Beijing para sa Spring Festival, kaya pagkatapos niyang manatili ng ilang araw, nagustuhan na niya ito at ayaw na niyang umalis. Sige, ipaalam mo sa panig ng Hong Kong, sino mang makakapunta ay dapat pumunta. Ang Beijing ay ang lupain ng pagsikat ng dragon, ang ulo ng ugat ng dragon. Habang tumatagal ang paninirahan mo rito, mas lalo kang makakaranas ng banal na enerhiya, haha. Matandang G. Tumawa ng malakas si Petty. Ang Beijing ay itinuturing na isang kayamanan ng lupain, ngunit, sa puso ng marami, ito rin ay itinuring na isang lupain ng matinding enerhiya, dahil ito ang kabisera ng imperyo kung saan maraming tao ang namatay, kabilang ang ilang mga kilalang individual. Habang abala ang pamilyang Petty sa paghahanda para sa pista ng Tagsibol, sina Ross Trujillo at Felicity O'Brien, na nakabalik na sa Beijing, ay nakatanggap ng isang lihim na utos mula sa kanilang organisasyon, na nag-uutos sa kanila na imbitahan si Yusuf sa punong himpilan dahil ang Vice Commander ang naglabas ng utos. Ang Vice Commander ng grupong Sacred Dragon ay hindi lamang makapangyarihan kundi isa ring napakalakas na tao. Sa Sagradong Dragon, siya ang pinakamalakas na sunod ng Commander, na nangangasiwa sa lahat ng gawain, kapwa sa loob at labas ng bansa. Kung tungkol naman sa Commander, siya ay kasing aylap ng ulo at buntot ng isang dragon, isang figure na hindi pa nakikita ni na Ross Trujillo at Felicity O'Brien at na ang anyo at ranggo ay hindi alam, kahit na kung ang tao ay lalaki o babae. Dahil sa utos mula sa Deputy Commander, walang nagawa sina Ross Trujillo at Felicity O'Brien kundi sumunod, at kinailangan din nilang dumaan kay Miles O'Brien upang malaman ang kinaroroonan ni Yusuf, kung hindi, hindi nila siya mahahanap. Nakatanggap ng tawag si Miles O'Brien mula kay Felicity habang papunta siya sa ospital. Felicity, nakauwi ka na ba? Nakabakasyon. Hindi alam ni Miles O'Brien ang partikular na numero ng unit kung saan naglilingkod si Felicity O'Brien. Ang alam lang niya ay isang sundalong pangkomunikasyon sa hukbo, na nakadestino sa Timog, ngunit hanggang doon lang ang kanyang kaalaman. Mahigpit na binabantayan ng militar, at hindi pa siya nakakadalaw, bagamat madalas na nag-uusap sa telepono ang mga kapatid na babae. Ate, nasaan ka? Natatawang sabi ni Felicity habang nagsasalita. Nasa kabisera ako. Naging abala talaga ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Hindi nga ako sigurado kung makakauwi ako sa Spring Festival, sabi ni Miles, na paunang nagtakda ng mga inaasahan dahil may kutob siyang maaaring hindi makauwi si Yusuf Zoc sa bakasyon ngayong taon. Kaya kung hindi bumalik si Yusuf, wala na rin siyang planong bumalik. Total, ilang taon na rin naman silang nasa bahay noon, hindi naman malaking problema ang mawalan ng isa. Busy sa trabaho. Paano naman ang bayaw ko? Ano ba ang dahilan kung bakit siya abala? Pang-aasar ni Felicity, ang boses niya ay puno ng kapilyuhan, dahilan para mamula si Miles, na pagkamalan itong biro. Tumigil ka nga sa kalokohan, bayaw ko. Namula ang mukha ni Miles. Ang relasyon nila ni Yusuf ay halos magnobyo lamang, walang anumang pag-uusap tungkol sa kasal o pakikipagtipan. Bukod pa riyan,
Kasama niya sa kotse sina Paisley Kirk at Raylene Petty. Tinatanong ko kung ano ang ginagawa niya at pinagkakaabalahan kanya ng ganito. Ate, may sasabihin ako sa iyo, nasa kabisera ako. Nasaan ka? Hahanapin kita, sabi ni Felicity. Alam na alam niyang maaaring hindi ibunyag ni Miles ang buong katotohanan sa telepono, kaya kinailangan ang isang pagkikita. Ano? Ano ang ginagawa mo sa kabisera? Ako. Nasaan ka? Hahanapin kita. Sabihin mo kung nasaan ka, at hahanapin kita. Taga-kabisera ang kasintahan ko, at namimili kami ngayon. May kaibigan akong may sakit, at kailangan ko munang bumisita sa ospital. Paano kung ganito, pumunta kayo ng kasintahan mo sa Peking Union Medical College Hospital. Pagkatapos kong madalaw ang pasyente, makikipagkita ako sa inyo ng boyfriend mo, at makakakain tayong lahat ng sabay-sabay. Ah, okay, ibaba na natin ang tawag. Magkikita tayo maya-maya. Agad na naintindihan ni Felicity, alam niya ang tungkol sa pagkaka-ospital ni Amber Vance, kaya pamilyar siya sa lokasyon. Medyo kinakabahan pa rin si Miles. Hindi naman sa nag-aalala siya na baka tumanggi si Yusuf na makipagkita sa kanyang kapatid at magiging bayaw, kundi natatakot siyang baka bulyawan siya ng kanyang kapatid ng mga tanong, na magpapahirap dito na sumagot. Kasama sina Paisley Kirk at Raylene Petty sa pagmamaneho, dumating si Miles sa ospital nang magkataong narating din nila sa parking lot sina Jerome Hart, Faye Webb, Everest Zock, at Rachel Fournier. Buong kabayanihang iniligtas ni Jerome Hart ang isang dalagang nasa kagipitan, at lubusang nabihag ang puso ni Faye Webb. Bagamat nag-aalala pa rin si Faye na baka makasama niya si Jerome, dakila ang kapangyarihan ng pag-ibig, at hindi niya kayang mawalay dito. At si Jerome ay isang eksperto sa paglalaro ng kanyang baraha, tuwing naiinis si Faye at gustong lumayo sa kanila, bigla siyang masasaktan, na nag-aangkin ng mga natitirang sintomas mula sa tamal ng palaso. Noong nagpapagaling si Jerome mula sa mga pinsala, nanatili siya sa bahay ni Cousin Zock, habang si Cousin mismo ay nanirahan sa isang hotel dahil kasama niya si Rachel Fournier. Hindi na kailangang banggitin pa si Samuel Ross at ang kanyang mga kaibigan, naroon ang mga palayaw tulad ni Pilar, Uriel Arellano, at iba pa, kabilang ang kamakailan lamang na si Floyd Hart. Nagkataon na nasa ospital na si Gray Petty. Kasama ni Samuel Ross at ng iba pa ang pribadong detective na si Anais Dillon, kasama ang kanyang asawang si Mary Berger, habang ang nag-iisang lobo na si Isaac Quintana ay hindi nagpakita. Nagkita-kita ang grupo sa pasilyo ng ospital, nagpalitan ng pagbati, at pagkatapos ay tumungo na sa pribadong silid pahingahan ni Sofia, na maituturing na silid para sa mga pasyente, nakakalilinis lang para sa kanya mismong gamit. Lumabas si Yusuf mula sa kwarto ni Amber sa ospital at pumasok din sa banyo ni Sofia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 383, Pagtitipon. Sa ospital, nang makita muli ni Yusuf Zock si Amber Vance, sa sobrang tuwa niya ay hindi niya alam ang sasabihin dahil bumalik na ang mga kalamnan ni Amber Vance. Malakas ang tibok ng kanyang puso, normal ang paggana ng kanyang gastrointestinal system, at maging ang mga pinsala sa kaibuturan ng kanyang utak ay tuluyan ng gumaling. Maging ang kanyang balat ay kumikinang sa kalusugan. Sa wakas ay nasaksihan ni Yusuf Zock ang mahimalang epekto ng tradisyonal na gamot na miyaw. Bagamat nakaranas na siya ng maraming kakaibang pangyayari sa kanyang buhay, ang himalang naganap kay Amber Vance ay nagpahanga pa rin sa kanya sa malawak at sopistikadong pamana ng kabihas ng Chino. Hindi pa siya nagigising, pero ilang araw pa lang naman. Ginagarantiya ko na madyay gising siya bago ang pista ng tagsibol. Pagod na pagod si Sofia nitong mga nakaraang araw. Nanatili siya sa ospital, at kahit na nagayos ang ospital ng hiwalay na silid para sa kanya upang magpahinga at ang pamilya Vance ay may isang taong partikular na mag-aalaga sa kanya, napakaingay ng ospital kaya malamang ay hindi siya nakatulog ng mahimbing. Nagsikap ka, labis akong nagpapasalamat. Mula ngayon, ang mga bagay mo ay mga bagay ko na. Nagpasalamat si Yusuf Zock kay Sofia sa daan patungo sa mga ilog at lawa, habang nakakuyom ang kamao at yumuyuko sa kanya. Hehe, ituloy mo na ang negosyo mo, ituloy mo lang ang masasarap na pagkain at inumin. Eksklusibong may akses si Sofia sa pagkain at inumin, na may bagong uri araw-araw. Pinapaghatid ni Yusuf Zock si Gray Petty ng pagkain kay Sofia araw-araw,
niluluto sa restaurant at dinadala sa mga lalagyan ng pagkain. Hindi ako busy ngayon. Pumunta ka na at magpahinga. Sasamahan ko muna siya sandali. Umiling si Yusuf Zoc. Maraming araw na ang nakalipas mula nang makasama niya si Amber Vance, kaya gusto niyang manatili rito ng ilang sandali at makausap ito. Sige, magpapahinga na ako. Kausapin mo siya, pinindatan ni Sofia si Yusuf Zoc sa katumalikod at naglakad palabas. Pagkaalis ni Sofia, umupo agad si Yusuf Zoc at hinawakan ang kamay ni Amber Vance. Araw-araw siyang inaalagaan ng isang tagapag-alaga na tumutulong sa paghuhugas at paglilinis ng kanyang mukha, kaya ang kailangan na lang gawin ni Yusuf Zoc ay samahan siya. Gumising ka agad, hinihintay kita, dahan daw ang ininit ni Yusuf Zoc ang kamay niya at tinitigan siya ng blanco, pamayat na siya ng husto. Kuwit. Samantala, habang sinasamahan ni Yusuf Zoc si Amber Vance sa ospital, nakarating sa lahat ang balita ng kanyang pagbabalik. Natanggap ni na Samuel Ross at ng iba pa ang balita, gayon din si Miles O'Brien, ang batang nurse, at ang iba pa, at nagmadali silang lahat sa ospital. Ang makita si Yusuf Zoc ay talagang hindi madaling gawain ngayon. Nakatanggap din ng balita ang pamilyang Petty tungkol sa pagbabalik ni Yusuf Zoc, ngunit nakatanggap pa sila ng mas maraming impormasyon mula sa loob. Sa asensya, natutunan nila ang lahat ng nakamit ni Yusuf Zoc sa Japan sa pamamagitan ng mga espesyal na channel. Tay, tawagan ko po ba siya? Sa isang malaking mansyon sa kabisera, na siyang ari-arian ng pamilya Petty sa kabisera, isang tradisyonal na bahay sa looban, ito ay palaging pinapanatili at pinamamahalaan ng mga profesional kahit na hindi ginagamit. Hindi na kailangan, kakabalik lang niya at siguro abala siya. Maghintay muna tayo. Tingnan natin kapag nagbigay ng update si Raylene, sabi ng nakatatandang si Mr. Umiling si Petty. Habang lumalakas si Yusuf Zoc, lalo silang hindi nang ahas na utusan siya, at kinailangan pa nilang ibaba ang kanilang katayuan. Sige, naiintindihan ko. Pero tay, mananatili kami sa kabisera para sa Spring Festival ngayong taon, ang ganda talaga rito. Matagal nang hindi nag-Spring Festival si Alvin Petty sa kabisera, kaya pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi roon, ayaw na niyang umalis. Sige, ipaalam mo sa panig ng Hong Kong na pumunta rito kung maaari. Ang kabisera ay ang lugar kung saan umuunlad ang dragon, ang ulo ng mga ugat ng dragon. Ang mas matagal na pananatili ay maaaring magpala sa atin ng kahit kaunting aura ng mga immortal, haha. Tumawa si Petty, itinuring ang kabisera bilang isang mahalagang lupain. Siyempre, maraming tao ang nakakita rito bilang isang lugar ng kasamaan, dahil ito ang kabisera ng imperyo, isang lungsod kung saan hindi mabilang na tao, kabilang ang marami sa mga kilalang tao, ang namatay. Habang abala ang pamilyang Petty sa paghahanda para sa pista ng Tagsibol, sina Ross Trujillo at Felicity O'Brien, na nakabalik na sa kabisera, ay nakatanggap din ng isang lihim na misyon mula sa organisasyon na imbitahan si Yusuf Zoc sa punong himpilan, gaya ng iniutos ng pangalawang pinuno. Ang pangalawang pinuno ng organisasyong Sacred Dragon ay hindi lamang makapangyarihan sa kanyang awtoridad, kundi isa rin siyang kahanga-hanga at walang kapantay na puwersa sa loob ng grupo. Bukod sa pinuno, siya ang pinakamalakas, namamahala sa lahat ng bagay, kapwa panloob at panlabas, habang ang kinaroroonan at mga kilos ng pinuno ay bihirang makita o malaman. Hindi pa nakikita ni na Ross Trujillo at Felicity O'Brien ang pinuno ng Sacred Dragon, hindi sigurado sa hitsura, antas, o kahit kasarian. Dahil sa utos mula sa Deputy Chief, walang nagawa sina Ross Trujillo at Felicity O'Brien kundi ang sumunod. Bukod dito, kailangan nilang dumaan kay Miles O'Brien upang malaman ang kinaroroonan ni Yusuf Zoc, kung hindi, wala silang paraan upang mahanap siya. Habang papunta sa ospital, nakatanggap si Miles O'Brien ng tawag mula kay Felicity. Felicity, nakauwi ka na ba? Nakabakasyon. Hindi alam ni Miles O'Brien ang mga detalye ng serbisyo militar ni Felicity, ang alam lang niya ay isang signal soldier na naglilingkod sa timog. Wala siyang ideya tungkol sa mga detalye. Mahigpit na pinamamahalaan ang base militar, kaya hindi siya kailanman bumisita, ngunit syempre, madalas na nagtatawagan ang magkapatid na babae. Ate, nasaan ka? Natatawang tanong ni Felicity. Nasa kabisera ako, abala sa negosyo kamakailan. Hindi ako sigurado kung makakabalik ako sa Spring Festival.
Nagbabala si Miles dahil pakiramdam niya ay maaaring hindi siya sasamahan ni Yusuf pauwi ngayong taon para sa pista, kaya kung hindi babalik si Yusuf, wala rin siyang planong bumalik. Total, ginugugol niya ang bawat taon sa bahay, hindi naman gaanong mahalaga kung wala siyang kasama. Busy sa trabaho. Paano naman ang bayaw ko? Ano ba ang pinagkakaabalahan niya? Pang-aasar ni Felicity sa nahihiyang boses, akala niya ay niloloko lang siya ni Miles. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Aba, bayaw. Namula ang mukha ni Miles, sila ni Yusuf ay hanggang kasintahan at nobya lang. Hindi pa nila napag-uusapan ang kasal. Bukod dito, kasama niya sina Paisley Kirk at Raylene Petty na nakaupo sa kotse. Tinatanong ko kung anong ginagawa niya, bakit ang busy mo? Ate, may gusto akong sabihin sa'yo, nandito ako sa kabisera. Nasaan ka? Hahanapin kita. Alam ni Felicity na maaaring hindi niya malaman ang totoong kwento mula kay Miles sa telepono, kaya kailangan ang isang harapang pagkikita. Ano ang ginagawa mo sa kabisera? Ako, nasaan ka? Hahanapin kita. Nasaan ka? Pupunta ako para hanapin ka. Taga-kabisera ang kasintahan ko, at namimili kami ngayon. May sakit ang isang kaibigan ko, at kailangan ko munang bumisita sa ospital. Gawin mo ito. Dalhin mo ang kasintahan mo sa Union Hospital, at pagkatapos kong bisitahin ang kaibigan ko, makikipagkita ako sa inyo ng bayaw mo at ililibre ko kayo ng pagkain. Nakuha ko. Bababin ko na ang tawag, magkikita tayo maya-maya. Agad na naintindihan ni Felicity ang sitwasyon. Alam niya ang tungkol sa pagkaka-ospital ni Amber, kaya alam niya ang lokasyon. Hindi maiwasang kabahan si Miles, hindi dahil nag-aalala siyang baka tumanggi si Yusuf na makipagkita sa kanyang kapatid at magiging bayaw, kundi dahil natatakot siyang baka ilagay si Yusuf sa alanganin na posisyon ang walang katapusang pagtatanong ng kanyang kapatid. Si Miles ang naghatid kina Paisley Kirk at Raylene Petty papunta sa ospital. Nagkataon lang na dumating din sa parking lot si Jerome Hart at ang kanyang grupo, kabilang sina Faye Webb, Everest Zoc, at Rachel Fournier. Ang kabayanihan ni Jerome Hart sa pagsadyap ay lubos na bumihag sa puso ni Faye Webb. Kahit natatakot pa rin si Faye na baka magdulot ito ng malas kay Jerome, dakila ang kapangyarihan ng pag-ibig, at hindi niya kayang mawalay dito. Isa pa, tuso si Jerome. Tuwing naiinis si Faye at gustong dumistansya sa kanya, nagrereklamo ito ng pananakit ng binti o puwitan, ang natitirang epekto ng dating taman ng palaso. Sa mga araw na ito, habang nagpapagaling si Jerome mula sa kanyang mga pinsala, nanatili siya sa bahay ni Cousin Zoc, habang si Cousin mismo ay nanatili sa isang hotel upang samahan si Rachel Fournier. Hindi na kailangang banggitin pa sina Samuel at ang iba pa, sina The Pillar, Uriel Arellano, Nichols, at Floyd Hart, na kalalabas lang ng ospital. Nasa ospital na rin naman si Gray Petty, kung tutuusin. Kasama ng grupo ni Samuel ang pribadong detective na si Anais Dillon, kasama ang kanyang asawang si Mary Berger. Hindi samipot ang nag-iisang lobo, si Isaac Quintana. Matapos magkita-kita ang lahat sa pasilyo ng ospital at magpalitan ng pagbati, tumungo silang lahat sa pribadong banyo ni Sofia, na sa totoo lang ay silid para sa mga pasyente, ngunit inilaan para sa kanya upang manatiling mag-isa. Lumabas din si Yusuf sa kwarto ng pasyente ni Amber at pumasok sa palikuran ni Sofia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 384 na kaayusan. Nandito na ba ang lahat? Kung gayon, hayaan mong ipahayag ko ang ilang bagay, natatawang sabi ni Yusuf Zoc habang nakatingin sa mga taong siksikan sa loob ng silid. Una, ikakasal si Marlon Shepard sa ika-22, pero pinapunta ko na siya sa Australia para sa trabaho, at hindi siya babalik ng ilang araw. Dahil hindi kayang pamahalaan ng kanyang asawa ang lahat ng mag-isa, lahat, kasama na ako, ay susunod sa kanyang mga utos sa susunod na mga araw. Maaaring kailanganin naming sunduin ang mga kamag-anak sa istasyon ng tren o paliparan, at kakailanganin din naming mag-asikaso sa kanya. Basta't naroon kami anumang oras na tawagin kami, ayos lang. Ang pangalawang bagay ay pagkatapos ng kasal ni Marlon Shepard, kapag tapos na tayo sa mga kasiyahan, uuwi na ang lahat. Sagutin ang iyong mga gastusin sa paglalakbay ng maaga at babayaran ka namin ng mga resibo. At isa pa,
Huwag kang magmadaling bumalik pagkatapos ng Spring Festival. Ang mga walang pasaporte ay dapat mag-apply para dito. Sa susunod na taon, baka may proyekto ako sa Australia, at magpapadala ako ng mga tao roon. Iyon lang naman. Ngayong gabi, pupunta tayo sa bahay ni Marlon Shepherd para magkakilala, at para magkita-kita rin. Kung gayon, mayroon pa ba sa inyo ng ibang mga bagay? Tumingin si Yusuf Zoc sa lahat. Oo, Boss Zoc. Tumawag ang factory manager mula sa Inner Mongolia, nagtatanong kung kailan ka pupunta roon. Si Jerome Hart ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa pabrika ng parmasyutiko sa Inner Mongolia, at bilang assistant ng chairman, siya ang pinakamadalas na nakausap ang factory manager na si Sonny King. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Yusuf Zoc, tingnan ko. Susubukan kong maglakbay sa susunod na mga araw, bago ang kasal. Mayroon din akong dapat gawin, boss. Hindi ba ako pwedeng bumalik sa bayan ko para sa Spring Festival at sumama sa iyo? Itinaas ni Floyd Hart ang kanyang kamay. Gusto ko rin yan. Itinaas din ni Delaney Valencia ang kanyang kamay. Hindi na rin ako babalik. Ilang araw pa lang akong lumalabas. Hindi kailangan ng pamilya ko itong pirasong mabahong karne, para sa bagong taon. Itinaas din ni Uriel Arellano ang kanyang kamay. Sa puntong ito, tumawa si Samuel Ross at sinabing, "Hey, boss, mukhang wala ni isa sa atin ang babalik para sa Spring Festival. Tungkol naman sa mga pasaporte, maaari tayong mag-apply kahit hindi tayo taga rito." Kahit na nasa ospital si Officer Lu, nandyan pa rin ang tiyuhin niya. Nakilala ko na siya, at mahahanap lang natin siya pagkatapos ng bagong taon. Hindi ito anumang bagay na ilegal o may disiplina. Wala ni isa sa inyo ang babalik. Hindi uuwi. Makinig kayo, tuwing bagong taon, ang mga matatanda sa bahay ay inaabangan ang pagbabalik ng kanilang mga anak para sa isang reunion. Huwag mo akong bigyan ng kahit anong dahilan. Makikinig din ako sa bagong taon kasama ang aking matandang lalaki at kapatid na babae, kaya dapat kayong lahat ay bumalik sa inyong mga tahanan. At hindi ba't binigyan ko kayong lahat ng mga bonus? Magbigay ka ng ilan sa iyong mga pamilya. Huwag ka lang basta magliwaliw sa labas palagi. Pagdating ng bagong taon, wala nang makakasama. Napagdesisyonan na iyan, umuwi na ang lahat. Sige, nagsalita na ang boss. Babalik tayong lahat, sabi ni Samuel Ross nang nakangiti at umiiling. Sanay na silang maging mabangis sa labas, at hindi komportable ang umuwi para harapin ang kanilang mga magulang, hindi sila magtatagal. Yusuf Zoc, may naalala rin ako. Sa sandaling ito, binigyan ni Louis Garrett si Yusuf Zoc ng makahulugang tingin. Tara sa labas at mag-usap tayo. Total, si Louis Garrett naman ang kaitiwala niya, kaya kung sinenyasan man siya nito, siguradong pribado itong bagay na hindi dapat marinig ng iba. Sa katunayan, hindi nag-aalala si Louis Garrett na marinig ng iba, ngunit mas pinili niyang huwag itong sabihin sa ganoong sitwasyon. Nang nasa pasilyo na silang dalawa, bumulong si Louis Garrett, tumawag lang ang ate ko. Pumunta siya sa kabisera kasama ang kanyang kasintahan at gusto niya akong makilala. Nangako akong ipapakilala kita sa kanila at nangako rin akong aayain ko silang kumain sa labas. May oras ka ba ngayong gabi? Siyempre, may oras ako. Kahit hindi ko gawin, maglalaan ako ng oras, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Kailangan nating magkita, at tayo ang dapat gumamot sa kanila. At sa hinaharap, tawagan mo na lang ako para sa mga ganitong bagay. Alam kong hindi ka mag-aalangan sa mga ganitong bagay, matalim na tingin ni Louis Garrett kay Yusuf Zoc. Siya ay prangka at direkta, na isang kahangahangang katangian. Hindi siya naglilihim, hindi hambog, at may malalalaking kilos. Maaaring mag-alangan ako sa iba, pero hindi sa iyo, umiling si Yusuf Zoc. Tama na, matandang magkasintahan na tayo. Hindi na kailangan ng mababaw na usapan, matalim na sabi ni Louis Garrett sa kanya. Kailangan pa rin nating bisitahin ang bahay ni Marlon Shepherd mamayang gabi. Gawin ito, tumawag ka at mag-book ng restaurant. Kumain tayo ng maaga sa hapon, simula alas 5, pagkatapos ay siguraduhing nasa bahay tayo ni Marlon Shepherd bago mag-alas 7. Pagkatapos natin doon, kailangan din natin silang ilabas para kumain ulit, turo ni Yusuf Zoc sa silid kung saan naroon ang lahat.
Palagi niyang sinasabing ay regalo niya sa buong team ang hapunan, pero hindi naman talaga nangyayari. Sige, anong gusto mong kainin? Kinuha ni Miles O'Brien ang kanyang telepono. Ayos lang kahit anong may karne. Nagke-crave ako ng karne nitong mga nakaraang araw. Pero nako, biglang may naalala si Yusuf Zoc, kinukusot ang mga mata habang sinasabing, malapit nang matapos ang taon, at kailangan mong maghanda ng mga regalo para sa bagong taon. Kakailanganin nating bisitahin sina Boss Hao at Boss Liu, pati na rin ang bahay ni Anakop. Maghanda ka rin ng isa para kina Everest Zoc at Kaza Zoc, kay Sunny King sa Inner Mongolia, sa mga magulang mo, sa mga magulang ni Xiao Liang, sa patriarka ng pamilyang Petty, gawin mong 10 bahagi sa kabuuan. Ang mga regalo ay hindi dapat masyadong magaan, o masyadong maluho, mga karaniwang gamit lamang para sa bagong taon. Gayun din, bumili ng ilang espesyalidad mula sa kabisera, tulad ng mga pinatuyong prutas. Malamang wala ring bibilhin sina Samuel Ross at ang iba pa para sa bagong taon, kaya bahala ka dyan. Kapag dumating ang oras, dalhin mo lang ang mga gamit mo at ikarga ang kotse. Napakamaasikaso mo talaga, no? Sandali na natigilan si Miles O'Brien. Tila walang pakialam si Yusuf Zoc sa kahit ano, pero mas magaling ang atensyon niya sa detalye kaysa sa iba, naiisip niya ang lahat ng bagay na hindi mo maiisip. Kailangan kong maging, dati ako lang, kung busog ang isa, hindi magugutom ang buong pamilya. Ngayon na ako na ang may responsibilidad sa napakaraming tao, kailangan kong isipin ang lahat. Manam, ako na ang bahala sa mga susunod na araw. Magbubuk muna ako ng restaurant. Kain tayo ng inihaw na pato, sabi ni Miles O'Brien habang dumadale siya para magpareserba. Alam ni Yusuf Zoc na kailangang mangyari ang hapunang ito. Pumunta nga sa Japan sina Ross Trujillo at Felicity O'Brien, isinugal nila ang kanilang buhay para iligtas siya, kaya natural lang na ilibre sila ng pagkain. Kung tungkol naman sa pagiging hindi pala kaibigan ni Felicity sa kanya, normal lang din iyon. Sino ang makakasisi sa kanya kung ganoon na nga ang kanyang kalabisan? Pero hindi niya kayang maging pabaya. Dapat siyang kumilos ng naaayon sa nararapat, dahil isa siyang lalaking nasa hustong gulang, hindi makatuwiran ang makipag-away sa isang dalaga. Siyempre, alam din niya na malamang may kanya-kanyang plano sina Ross Trujillo at Felicity sa pagpunta, pero pwede naman siyang tumanggi habang kumakain kung kinakailangan. Samuel Ross, magpareserba ka ng restaurant para sa 7:30 ngayong gabi. Dapat nandoon na ang lahat, magkakainan tayong lahat ng sabay-sabay. Muling binuksan ni Yusuf Zoc ang pinto at sinabihan si Samuel Ross na mag-book ng restaurant. Siguro hindi dapat. Nakaramdam agad ng sakit ng ulo si Samuel Ross nang marinig niya ang plano ni Yusuf Zoc para sa isang hapunan. Tuwing may inaayos si Yusuf, mag-isa siyang tumatakbo. Kung hindi siya sisipot, maiiwan niyang nakabitin ang lahat sa restaurant. Bakit hindi? Sabay tayong maghahapunan mamayang gabi, naguguluhan na sabi ni Yusuf Zoc. Hindi mo naman patatahanan ang lahat ngayon, di ba? Nag-aalalang tanong ni Samuel Ross. Paf, agad na naunawaan ni Yusuf Zoc ang pag-aalala ni Samuel Ross. Nahihiyang sinabi ni Yusuf Zoc, hindi, talagang hindi ko gagawin. Siguradong pupunta ako roon mamayang gabi. Tama, Memphis Blackwell, Mary, hipag, hindi mo ako matitiis ngayong gabi. Mayroon akong pag-uusapan kay Memphis Blackwell mamayang gabi. Tumingin si Yusuf Zoc kina Anais Dillon at Mary Berger. Ang pagdating nila ngayon ay nangangahulugan na nakapagdesisyon na silang sumama sa kanya. Dahil hindi nakarating si Isaac Quintana, malamang na hindi pa siya nakapagdesisyon. Gayunpaman, isang magandang balita ang pagsakay ng mag-asawang detective na sina Anais Dillon at Mary Berger. Ang kanilang kadalubhasaan ay lalong magpapalakas sa koponan ni Samuel Ross. Makikipag-inuman ako sa iyo ngayong gabi, nakangiting sabi ni Anais Dillon. Ngumiti rin si Mary Berger. Maalalahanin si Yusuf Zoc sa lahat ng aspeto, at sila, bilang magkasintahan, ay malamang na hindi malalagay sa alanganin sa hinaharap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 385 ang pag-atake ng 3 pangunahing paaralan. Nakilala nina Yusuf Zoc at Louis Garrett sina Ross Trujillo at Felicity O'Brien sa labas ng Gualan Family Restaurant. Gusto sanang magpakilala ni Louis,
Pero nang batiin siya ni Ross ng pabirong, bayaw, agad siyang naguluhan. Magkakilala ba si Yusuf Zoc at ang kanyang bayaw na hindi pa nagkikita? Hindi na kailangan ng pagpapakilala, nagkita na tayo dati. Kumusta, nakababatang kapatid na babae, sabi ni Yusuf Zoc, sabay abot ng kamay. May misyon si Felicity, at ayaw niyang maging hindi komportable ang kanyang kapatid, kaya atubiling nakipagkamay siya kay Yusuf. Hindi malamig o mainit ang ekspresyon ng mukha niya, hindi naman ginaw pero hindi rin masigla, at hindi niya ito tinawag na bayaw o nagsalita man lang. Saka nagsimulang makaramdam si Luis na may kakaiba. Kilalang kilala niya ang kanyang kapatid, tinatawag pa rin niya itong bayaw sa telepono dati, kaya bakit ang tahimik kapag nagkikita? Aakyat tayo sa taas. Oy, Ross, taga Beijing din pala ang pamilya mo. Tanong ni Yusuf nang may tunay na kuryosidad. Hindi, taga Guangdong ang pamilya ko, sagot ni Ross sa Cantonese. Sumulyap si Yusuf Zoc kay Louis Garrett, sinabi nito sa kanya sa kotse na ang bayaw niya ay taga Beijing din. Tumingin si Louis kay Felicity, na nagsabi rin sa kanya ng parehong bagay. Bumili si Ross ng bahay sa Beijing, kaya doon na siya maninirahan sa hinaharap, paliwanag ni Felicity. Tumanggaw si Louis, at saka sabay-sabay na pumasok sa restaurant ang apat. Napakabait ng mga serbidor sa restaurant, dahil sina Yusuf at Luis ay mga regular na bisita na madalas kumain doon. Yusuf, paano kayo magkakilala? Nang makaupo na sila, nagtanong si Luis, nalilitong kung paano posibleng kilala ng kanyang ate at bayaw si Yusuf. Agad na pumutol si Felicity at binigyan si Yusuf ng nagbabalang tingin, kilala siya ng pamilya ni Ross, kaya ganoon kami nagkakilala. Tama, itong espadang daladala ko ay regalo mula sa nakatatandang ninuno ni Ross, sabi ni Yusuf. Daladala niya ngayon ang maikling espada kahit saan dahil hindi ligtas na iwan ito sa kotse, dahil maraming tao ang nakatingin sa kanyang walang kapantay na banal na sandata. Alam ni Luis na laging may dalang espada si Yusuf, kaya napangiti siya sa paliwanag ng kanyang kapatid, nagkataon naman, di ba? Oo. Matalik kaming magkaibigan ng bayaw mo. Inom tayo ng kaunti ngayon, bayaw. Masayang humajejek si Ross. Dapat talaga tayong uminom para magdiwang. Nakangiting sabi ni Yusuf. Magkakasama sa labanan ang dalawa, kapwa ligtas na nakabalik sa kani-kanilang bansa, talagang isang okasyon iyon para sa isang inuman. Magkasamang naupo sina Luis at ang kanyang kapatid, tahimik na nagkukwentuhan, nagtatanong tungkol sa kanilang mga magulang, tahanan, at kung anong uri ng tao si Ross. Samantala, nagsimulang uminom sina Yusuf at Ross, at nanatili sa Beijing dahil mas huli na si Luis na magdadrive. Pagkatapos ng 3 beses na inuman, nang maramdaman ni Felicity na tamang oras na, iminungkahi niya na pumunta sa banyo kasama si Luis para makapag-usap ng pribado, at agad na pumayag si Luis, may mga bagay ngang dapat pag-usapan ng tahimik ng magkapatid. Pagkaalis pa lang ng mga babae, agad na nakangiting sinabi ni Ross, "Babay, huwag kang magalit kay Felicity ha. Ganoon lang siya, pero wala naman siyang masamang puso. Alam ko yan. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, nakikinig ako," udyok ni Yusuf, habang itinataas ang kanyang inumin. 2 bagay, sabi ni Ross, hindi nagpapaligoy-ligoy at itinaas ang 2 daliri. Una, mahigpit na iniutos ng ating deputy team leader na dalhin ka sa kanya, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagkalagkad sa iyo. Kung hindi natin kaya, disiplinado tayo. Kailangan mong maintindihan, pagkatapos madisiplina, magkakaroon ng mga kahihinatnan para sa lahat ng bagay mula sa mga pagsusuri hanggang sa mga bonus at promosyon. Kaya bayaw, pamilya tayo sa kasal. Kailangan mo akong tulungan. At ang pangalawang bagay, tanong ni Yusuf, habang humihigop ng kanyang inumin. Medyo mas seryoso ang pangalawa, seryosong sabi ni Ross, nakatanggap kami ng maaasahang impormasyon na mahigit 200 tao mula sa 3 sekta ng Japanese ninja ang pumasok sa bansa ng pangkat-pangkat. Ang ilan ay nagtungo sa Hilagang Silangan, ang ilan ay sa Timog, at ang ilan ay pumunta sa Beijing. Sa pagkakataong ito ay ipinadala nila ang mga nangungunang master mula sa 3 sekta, kaya hinayla mo ang mga lobo papunta sa aming pintuan. Ano ba itong 3 pangunahing paaralan? Walang alam si Yusuf Zoc tungkol sa mga paaralang ito, isa lamang siyang tagalabas sa mundong iyon,
walang kaalam-alam. Ang tatlong pangunahing paaralang Hapones ay isang kolektibong termino, kabilang ang Sword Dao, Ninja Tactics, at Divine Way. Ang Sword Dao ay tungkol sa kasanayan sa pag-espada, paggamit ng mga katana o mga espadang pangkompetensya bilang mga sandata. Ang mga taktika ng ninja ay tumutukoy sa mga ninja, na ikinategorya bilang low, mid, at high ninja, kung saan ang pinakamataas ay 9th dan, at gumagamit din sila ng mga katana. Ang banal na daan ang pinakamahiwagang paaralan ng Japan. Nagsasanay sila ng parehong Sword Dao at Ninja Tactics, kasama ang ilang kakaibang spell, at mga teorya tungkol sa mga Diyos at Espiritu, patuloy ng paliwanag. Ako ba ang nakaakit ng mga lobo? Mahinahong tanong ni Yusuf Zok, hindi makapaniwalang walang sino man sa grupo ng mga Chino ang may kakayahang harapin ang mga walang hiya na ito. Oo, nilabag mo ang mga patakaran pagkatapos ng digmaan, na. Ayokong marinig iyon. Umiling si Yusuf Zok, hindi ako bahagi ng inyong grupo, kaya wala sa mga patakaran, prinsipyo, o batas ninyo ang naaangkop sa akin. Personal ang pagpatay ko sa mga Hapones. Alam ko yan, pero ginagawa itong dahilan ng mga Hapones para pumunta rito, sabi ng kabilang tao. Kahit hindi ka bahagi ng aming grupo, Chino ka pa rin, di ba? Para bigyan ka ng isang analohiya, kung gusto nilang magdulot ng pagkasira dito, gamitin ito bilang dahilan para pumatay at magsunog, at ulitin ang kanilang mga nakaraang gawain, may pakialam ka ba doon? Siyempre, maaaring hindi nila papatayin ang mga sibilyan, pero isa itong pang-uudyok laban sa ating mga Chino, hindi ba? Ngayong may kakayahan ka ng tumulong, tutulong ka na ba? Kapag tumanggi ka, aalis ako agad, at ikaw na ang magbabayad. Hey, tumawa ng mahina si Yusuf Zok. Tila sa wakas ay nasuri na ni Ross Trujillo ang kanyang kinikita at iginiit pa niya ang pambansang katwiran. At sa harap ng ganoong sitwasyon, hindi talaga siya maaaring tumayo na lang at walang gawin. Kasi, incheck siya. Tulungan mo akong suriin ito, bakit gustong makipagkita sa akin ang iyong pangalawang pinuno? Tanong ni Yusuf Zok pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip. May dalawang posibilidad, agad na sagot ni Ross Trujillo. Una, para makuha ang loob mo. Kung mabaigo man iyon, gugustuhin pa rin nilang mag-ambag ka, kahit man lang para harapin ang kasalukuyang krisis. Hindi ka nila aakusahan ng anumang krimen. Bakit hindi? Tanong ni Yusuf Zok nang may kuryosidad. Sa isang simpleng dahilan, mahal mo ang bansang ito, sabi ni Ross Trujillo, sabay thumbs up. Sige, makikipagkita ako sa pinuno ninyo, pero hindi hanggang pagkatapos ng 10:00 ng gabi. Ngayong gabi, sa pinakamaaga. Marami akong gagawin mamayang gabi, kung hindi, bukas na lang. Pagkatapos ng 10:00 ng gabi, gumagawa, hihintayin ko ang tawag mo, pero sana huwag mo akong pigilan, bayaw kita naman talaga. Pero bayaw, kahanga-hanga ka talaga, dagdag ni Ross Trujillo ng isa pang komento. Kahanga-hanga sa anong paraan? Tumingin sa kanya si Yusuf Zok at nagtanong. Sa palayok, sa mangkok, sa kutsara, meron ka nilang lahat. Medyo sigurado akong alam to ni Ate Luis, di ba? Kaya kahanga-hanga ka, isang tunay na dakilang tao, katulad ng matandang amo ng pamilya ko. Ano? Ang matandang amo ng pamilya mo? Agad na nalitaw si Yusuf Zok. Mayroon akong ilang mga lola sa tuhod. Ang mga lolo ko ay ipinanganak sa ilang mga ina. Natigilan si Ross Trujillo sa pagsasalita. Ubo, dama ko na tayo sa susunod na usapan, tumigil na tayo dyan, 2 beses na umubo si Yusuf Zok. Ang kanyang dating Panginoon ay nabuhay noong panahon ng feudal. Tila noong dekada 60 o 70 lamang inalis ng Hong Kong ang kaugalian ng pagkakaroon ng maraming asawa, at kahit noon pa man, ang mga kumuha ng higit sa 2 asawa ay protektado pa rin ng batas. Nasaan na ngayon ang matandang amo mo? Maaari ko ba siyang makilala? Biglang hinaanggad ni Yusuf Zok na makilala ang matandang si Mr. Si Trujillo na nagbigay sa kanya ng maikling espada. Gusto rin siyang hanapin ni Rachel Fournier, kaya ang pagkikita namin sa kanya ay isang paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat at isang pabor para kay Rachel Fournier. Gusto ko rin siyang makita, pero wala akong ideya kung nasaan siya. Kasama niya si Tio Nine sa paglalakbay, at sandali ko lang siyang nakita kamakailan bago ko siya muling nawala sa paningin ko.
Anong antas ang matandang Panginoon ng pamilya mo? Tanong ni Yusuf Zoc nang may kuryosidad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 386 ang koponan ni Yusuf Zoc. Ano ang antas ng iyong lolo sa tuhod? Tanong ni Yusuf Zoc. Ang mukha ay puno ng kuryosidad, habang nakatingin kay Ross Trujillo. Maraming taon na ang nakalilipas, naabot niya ang estado ng pag-aayuno, hula ko. Sa ngayon, wala pa akong ideya, imposibleng sabihin. Pero natanggal ang mga ngipin niya at tumubo ulit, ang puting buhok sa mga ugat ay naging itim, ngayon ay puno na siya ng itim na buhok, at mas kaunti na ang mga kulubot sa mukha niya. Mayroon ba talagang tinatawag na pag-aayuno sa mundong ito? Nagulat si Yusuf Zoc. Ang pag-aayuno ay nangangahulugang hindi pagkain, pag-inom, o pagtulog, tama ba? May mga tao ba talaga sa mundo na kayang mabuhay ng hindi kumakain o umiinom? Sa totoo lang, sa malawak na pagsasalita, ang pag-aayuno ay hindi nangangahulugang hindi pagkain o pag-inom. Paano ko ba sasabihin, iba-iba lang talaga ang iniinom nila, tulad ng elixir pill, isang tasa ng tubig mula sa bukal ng bundok, at iba pa. Kailangan pa rin nilang kumain, kung hindi, kahit ang mga immortal ay mamamatay sa gutom ng hindi kumakain o umiinom, tama ba? Ipinanganak tayong may mga organo tulad ng tiyan para sa pagtunaw, kung hindi ito ginagamit para sa layuning ito, para saan pa ang mga ito? Tumanggo si Yusuf Zoc, nag-isip, at nadaman niyang may katuturan ang sinabi ni Ross Trujillo. Ang pag-aayuno ay maaaring hindi literal na nangangahulugang hindi pagkain o pag-inom, marahil ang mga taong ito ay kumakain minsan kada 10 araw o kalahating buwan. Marunong lumipad ang lolo mo? Biglang tanong ni Yusuf Zoc. Lumipad. Nagulat si Ross Trujillo, walang pakpak ang lolo ko sa tuhod, paano siya nakakalipad? Gayunpaman, ang kanyang magaan na kakayahan sa katawan ay talagang pambihira. Kaya kahit ang estado ng pag-aayuno ay hindi nagbibigay daan sa isang tao na lumipad. Tumawa si Yusuf Zoc. Iyon ay dahil balang araw ay makakakalipad din siya, siguradong sigurado siya rito. Pagkatapos mag-usap ng kaunti at magkasundong mag-ugnayan pagkalipas ng 10:00 ng gabi, bumalik sina Miles O'Brien at Felicity O'Brien sa kanilang dinaanan. Tila masaya ang magkapatid, bagaman hindi malinaw kung ano ang kanilang napag-usapan. Pagkatapos kumain ng 4, binayaran ni Miles O'Brien ang bayarin, at naghiwalay na sila ng landas, habang nagmamadaling pumunta sina Yusuf Zoc at Miles O'Brien sa bahay ni Marlon Shepard. Ang bahay ni Marlon Shepard ay matatagpuan sa isang high-end residential complex sa West Third Ring Road. Hindi ito masyadong malaki, ni hindi rin ito isang duplex, isa lamang ordinaryong mataas na gusali sa 15 palapag, na may sukat na humigit kumulang 70 metro kwadrado. Pagdating ni Yusuf Zoc sa bahay ni Marlon Shepard, nauna nang dumating sina Samuel Ross at ang iba pa. Nag-uusap pa rin sina Collins Brown at ang mga taong ito at mayroon silang mga numero ng telepono ng isa't isa. May 2 pang babae sa bahay ni Collins Brown. Pagkatapos ng pagpapakilala, nalaman ni Yusuf na ang isa ay ang kanyang kasamahan at ang isa naman ay ang kanyang kaklase, na parehong taga-kabisera, na pumunta rito para tumulong pagkatapos ng trabaho. Zoc, hindi para sa iyo ang muscle work, hinati na nina Samuel at ng iba pa ang mga gawain. Gayunpaman, nakuha na ang sasakyan mo, walang tumutol, di ba? Hindi nagpakita ng sama ng loob si Collins Brown kay Yusuf Zoc, ngunit alam niyang abalang tao ito. Kung talagang ipipilit niya ito sa mabibigat na gawain, malamang na maaantala nito ang kanyang mga relasyon. Kaya, pagdating ni Samuel at ng iba pa, tinalakay niya sa kanila ang paghahati ng gawain. Kailangan lang nilang tumulong sa mga araw bago ang kasal, pagkatapos noon, hindi na sila kakailanganin. Walang problema, kung kailangan natin ng mas maraming kotse, pwede akong humiram ng ilan. May iba ka pa bang kailangan ng tulong? Naglakad-lakad si Yusuf Zoc sa bagong bahay, hindi ito espesyal na binili ng mag-asawa para sa layuning ito. Ito ay isang bahay na binili ni Marlon Shepard ilang taon na ang nakalilipas, kakagawa lang nila ng muling dekorasyon. Kinakailangan lang namin ang perang regalo mo, wala nang iba pang kulang. Ikaw ang magdesisyon, sabi ni Collins Brown kay Yusuf Zoc nang nakangisi. Hindi ka talaga tumatayo sa seremonya, no? Haha.
Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc, sa totoo lang, nakapaghanda na siya ng malaking halaga bilang regalo para kay Marlon Shepard. Tinutulungan siya ni Marlon sa iba't ibang bagay nitong mga nakaraang araw, tulad ng pagpunta sa Hong Kong, Inner Mongolia, Australia, kaya naghanda si Yusuf ng 10 milyon bilang regalo sa kasal. Ang 10 milyon ay maaaring hindi mukhang malaki ngunit tiyak na hindi rin ito isang maliit na halaga, ang 10 milyon ay maaaring sapat na para sa isang karaniwang tao na maghirap ng ilang buhay. Mausisa na nakinig ang dalawang matalik na kaibigan ni Collins Brown sa kanilang usapan at walang humpay na sumulyap kay Yusuf Zoc. Pareho silang single, at itong si Mr. Tila mayaman at kahanga-hanga si Zoc. Nagtataka rin sila kung ano ang hanap buhay ng lalaking ito, ang babaeng nasa tabi niya ay kasintahan, nobya, o asawa. Siyempre, dahil sa dami ng tao sa paligid, hindi sila nakapagtanong pa, kaya nagbulungan na lang sila. Pagkatapos ng kaunting ingay sa bagong bahay, oras na para sa hapunan, at pagkatapos ay tumuloy na ang grupo papunta sa restaurant. Nangunguna ang mga Buick business van, kung saan nagmamaneho si Floyd Hart, sina Jack, Uriel Arellano, at Gray Petty ay nakaupo sa loob. Ang pangalawang kotse ay isang Bentley, na pagmamayari ni Kaze Zoc, kung saan si Faye Webb ang nagmamaneho at si Jerome Hart ang nasa loob. Pinili ni na Rachel Fournier at Everest Zoc na huwag makibahagi sa ganitong uri ng pagtitipon, kaya hindi sila dumalo. Ang ikatlong kotse ay isang langyi na minamaneho ng pribadong detective na si Memphis Blackwell at ng kanyang asawang si Mary Berger. Ang pang-apat na kotse ay isang Range Rover na minamaneho ni Samuel Ross, na pagmamayari ni Yusuf Zoc, kasama si Raylene Petty at isang batang nurse sa loob. Ang ikalimang kotse ay ang pickup truck ni Yusuf Zoc, na minamaneho ni Floyd Hart, ang ika-anim ay sina Yusuf Zoc at Miles O'Brien, at ang ikapito ay si Collins Brown at ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Sige na, ibunyag mo na, sino ba itong big boss na ito, anong ginagawa niya, sa dami ng mga taong ito at mga kotse sa unahan natin, mga tauhan ba niya silang lahat? Labis na mausisa ang dalawang matalik na kaibigan at patuloy na naghuhukay ng mga impormasyon tungkol kay Yusuf Zoc. Ang alam ko lang ay mayroon siyang pabrika ng parmasyutiko sa Inner Mongolia, isang tindahan ng antigo sa Panjayuan, at isang kumpanya ng pamumuhunan. Ang asawa ko na ngayon ang manager ng kumpanya, tahimik lang siyang nagtitinda at walang inaasikaso, iniiwan na lang niya ang lahat sa asawa ko. Isang tycoon, di ba? Nagningning na parang mga bituin ang mga mata ng dalawang babae. Kahit na isa siyang tycoon, hindi mo siya gusto. Tumawa si Collins Brown at sinabing, nobya niya ang nagmamaneho ng BMW Mini, at may isa pa siyang nobya na nakarete sa ospital ngayon, at marahil ay ilan pang nobya. Wow, ang dami mong girlfriend. So, may pagkakataon din tayo. Naghagik-hika ng dalawang babae, na nagpapahiwatig na maaaring madaling lapitan ang isang lalaking may matang naglilibot. Pinapayuhan kita na huwag mong ituon ang tingin mo sa kanya. Maaari mo ring subukan kasama ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sabi ng asawa ko, malaking pera raw ang naibahagi ni Yusuf Zoc ngayong taon sa mga nakapaligid sa kanya. Karamihan sa kanila ay nakabili na ng mga bahay sa kabisera. Ilang araw pa lang ang nakalipas, sa pagtatapos ng taon, namamahagi siya ng mga pulang pakete na tig-100,000 bawat isa. Hehe, kumusta naman sa bahay mo? Magkano ang nabili ninyong mga pulang pakete? Tanong ng isa sa mga babae nang may nakakalokong ngiti. Hindi ko sinasabi sa iyo. Pilyong tumawa si Collins Brown, alam niyang hindi dapat basta-basta ibahagi ang ganitong bagay. Pagdating ng motorcade sa restaurant, nakabok na si Samuel Ross ng isang malaking lugar, isang uri ng club, medyo mamahaling lugar. Bago bumaba ng kotse, tinawagan ni Yusuf Zoc si Flor Carson para tanungin kung sasama ito, ngunit sinabi ni Flor na nasa Tianjin siya kasama si MS Wilcox. Pagkatapos ay tinanong ni Yusuf Zoc kung isasama ba ng kanyang asawa ang mga bata rito, ngunit sumagot si Flor na ang kanyang asawa ay nasa bahay na nagtuturo sa mga bata dahil napakahirap ng kurikulum sa bahay at nahihirapan ang kanilang mga anak na makasabay. Pagkababa ni Yusuf Zoc ng telepono kay Flor Carson, dumating si Anna Kok sakay ng taxi habang pababa sila ng mga sasakyan. Bahagi rin ng kanilang koponan si Anna Kok, nagtatrabaho tuwing Sabado at Linggo sa tindahan ng mga antigo, at naging pamilyar na siya sa lahat,
kaya hindi siya pinabayaan ni Samuel Ross. Sa pamamahala ng mga gawain, mas maasikaso pa si Samuel Ross kaysa kay Yusuf Zoc, kaya naman siya ang inatasan ni Yusuf na mamahala. Ginoo, Zoc, bihira ka nang makita ngayong taglamig. Kanina pa kami sabik na naghihintay sa iyo. Siguro ikaw ang nag-ayos ng meeting na ito ngayon dahil malapit na ang bagong taon, di ba? Si Anna Kok, na laging nakabihis ng simple, nakasuot ng simpleng itim na down jacket at maong, at hindi kamukha ng anak na babae mula sa isang mayaman at prestihiyosong pamilya. Hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo sa huling pagkakataon. Ngayon, kailangan nating uminom ng ilang rounds pa. Tumawa si Yusuf Zoc, naalala kung paano noong siya ay nakakulong, humingi ng tulong si Anna Kok sa kanyang ina, ginamit ang malaking impluensya ng pamilyang Shepherd, na kung wala ito ay maaaring hindi siya makakalabas, kaya kapwa si Anna Kok at ang pamilyang Shepherd ay mga tagapagtaguyod sa kanya. Palagi niyang iginagalang si Anna Kok, hindi kailanman nagbibiro o nang-aasar dito, at pinapanatili ang isang magalang at malayong kilos. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 387 Pagpili ng mga mali. Si Samuel Ross ay itinuturing na ngayong isang mayamang tao, kaya natural lang na umangat ang kanyang panlasa, at sa makatuwid, ang restoran na kanyang binok ay malinaw na sumasalamin sa isang mas mataas na katayuan. Isa itong pribadong club kung saan ang serbisyo ay lubos na masigasig, at ayon kay Samuel Ross, 2 mesa lamang ang kanilang pinaglilingkuran kada araw, at hindi basta-basta maaaring magpareserba ng upuan ang sino mang may katayuan o pera. Ang dahilan kung bakit siya nakapag-book ng upuan ay sa pamamagitan ng mga koneksyon, ngunit kung kaninong mga koneksyon ang ginamit niya, walang ideya si Yusuf Zoc. Gayunpaman, ang club ay napakarangya, na may 7 o 8 magagandang waiter na nagseserbisyo sa mga customer sa buong club. Tinanong ng lahat si Samuel Ross kung paano siya nakapag-book ng mesa, at ngumiti lang ito nang hindi sumasagot, nagkunwaring mahiyain. Anong nangyayari? Mahinang tanong ni Yusuf Zoc, na nakaupo sa tabi ni Samuel Ross. Boss, pwede mo ba akong hayaang magyabang kahit sandali? Tanong ni Samuel Ross na may nasasaktang ekspresyon, sa tingin mo ba ay mayroon akong ganito kagandang kakayahan? Si Master Zhang ang nag-book ng mesa, at ako lang ang umamin na ako ang may kasalanan. Nako, tiningnan lang ni Yusuf Zoc si Samuel Ross, natututo pa nga palang magpasikat ang lalaking ito. Ang pagkain ay isang takdang putahe, na nagkakahalaga ng 8,880 yuan, hindi pa kasama ang mga inumin, ibig sabihin ang halaga ng pagkain, panghimagas, at pangunahing putahe ay 8,880 yuan. Sa kabisera, ang isang set meal na nagkakahalaga ng mahigit 8,000 yuan ay hindi itinuturing na mahal. Di nagtagal, pagkatapos may hain ang pagkain at inumin, tumayo si Yusuf Zoc upang mag-toast, pinasalamatan ang lahat ng kanyang mga kapatid sa kanilang suporta, binasbasan sina Fletcher Shepherd at Collins Brown na magkaroon ng anak sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay nagsimulang uminom ang lahat. Kapag nagsasama-sama ang magkakapatid, walang pag-aalinlangan. Hindi nagmamayabang si Yusuf Zoc at itinuring silang magkakapatid, kaya malaya silang uminom. Kahit na sobra ang kanilang inom, may mga silid sa itaas kung saan sila maaaring magpalipos ng gabi, ang mga ayaw magstay ay maaaring magpahatid ng driver mula sa club para ligtas silang maiuwi. Gayunpaman, nang magsimulang uminom ang lahat at makipaglaro pa sa nauutol na si Gray Petty, isang taong parang manager ang bumukas ng pinto at pumasok na may nahihiyang ekspresyon, mga binibini at ginoo, Dahil ito ang unang beses mong bumisita sa aming club, nais ka naming bigyan ng libreng bote ng 1,973 red wine mula sa Cholafite Rothschild ng France. Salamat, napakabait mo. Tumayo si Floyd Hart at kinuha ang red wine ng may pananabik. Para silang mga batang taga-probinsya na pumupunta sa lungsod, unang beses na naranasan nila ang isang marangyang pribadong club, kaya lahat ay parang bago at kapana-panabik. Sir, pwede po bang hinaan niyo lang ng kaunti? Ang totoo, nag-uusap tungkol sa negosyo ang mga bisita sa katabing kwarto, nahihiyang sabi ng manager. Anong ibig mong sabihin dyan? Medyo lasing si Floyd Hart, at hindi niya ito pinansin ng maayos. Iniinom lang nila ang sarili nilang alak, walang iniistorbo, tama ba? Tila minamaliit sila ng manager. Kaya, kagalang-galang ang mga bisita sa tabi,
pero hindi naman. Sa pagsiklab ng galit ni Floyd Hart, sina Yusuf Zoc at ang iba pa, na pawang nakangiti, ay biglang natulala, at sandaling tumahimik ang silid. Floyd, anong nangyayari? Tanong ni Yusuf Zoc, habang nakakunot ang noo. Sinasabi niya sa atin na hinaan ang boses, sabi niya aabalahin daw natin ang katabing kwarto, ano ang ibig sabihin noon? Wala naman tayong inaabala, di ba? O tinatrito mo ba kami na parang mga amges? Malakas na bulyo ni Floyd Hart. Ina, hindi kami kumakain ng libre. Hindi ba't dapat isa itong magarbong club? Hindi ba dapat mas maganda ang soundproofing? Ako ay, naglalaro lang ako ng kamay. Ang paraan ng pagsasalita ni Gray Petty ang pinaka nakakatawa, kaya naman gustong-gusto ng lahat na makipaglaro sa kanya ng inuman. Nang siya na ang magsasalita, hindi siya makapagsalita ng malinaw, at kapag hindi siya makapagsalita, talo siya, at ang pagkatalo ay nangangahulugan ng pag-inom. Mga binibini at ginoo, hindi naman ganoon, club lang talaga namin, hindi alam ng manager ang sasabihin. Anong klaseng mga bisita ang katulad nila na nakapunta na sa kanilang club? Ang mga panauhin nila ay pawang mga mamahaling kliyente, na o-order ng ilang maliliit na putahe, umiinom ng ilang tasa ng magaan na alak, at nag-uusap tungkol sa negosyo. Karamihan sa mga taong pumupunta rito ay nag-uusap tungkol sa negosyo, komersyal man o panggobyerno, at ang mga kasunduang nagawa rito ay makabuluhan. Wala pang nangyaring anumang hindi sibilisadong pag-uugali ng customer tulad ng paglalaro ng inuman, ito ang unang beses na nakita ko ito. Hehe, nagkakasiyahan lang kami ngayon, baka medyo maingay lang, pasensya na kung naabala namin ang mga kapitbahay. Titigilan na natin to simula ngayon, pasensya na. Tumayo si Yusuf Zoc at ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang paghingi ng tawad. Hindi naman talaga malaking problema, kailangan lang nila ng kaunting katahimikan. Gaya ng kasabihan, gumawa ka ng pabor sa iba at gagawin mo rin ang pabor sa iyong sarili. Palagi niyang sinisikap na huwag manggulo o manggulo. Total, sa kaibuturan ng puso niya ay akala niya ay maliit na isyo lang iyon. Medyo maingay lang talaga ang laro ng hula gamit ang daliri, kaya naman hinaan lang nila ang tunog habang naglalaro. Humingi ng paumanhin ang manager bago umalis. Tugtugin mo pa, pero mas mahina, ha? Kayong mga walang hiya, ang lugar na ito ay para sa pag-uusap tungkol sa negosyo, hindi para sa kung saan-saan, natatawang pang-aasar ni Yusuf Zoc, pagkatapos ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kina Anna Kok, Raylene Petty, at iba pa. Ituloy na natin. Ipinagpatuloy ni na Samuel Ross at ng iba pa ang kanilang laro ng paghula gamit ang daliri, ngunit mas tahimik na sa pagkakataong ito. Pero sa totoo lang, atubili talaga silang gawin iyon. Paano nga ba madidiktahan ng isang tao kung gaano kalakas ang kanilang pag-inom? Ang dating masayang okasyon ngayon ay parang napigilan, na natiling bulong-bulungan. Hahaha, natalo na naman si Floyd Hart, uminom ka na. Pagkalipas ng kalahating oras, muling humagalpak ng tawa si Samuel Ross, hindi na napigilan ang sarili, at pinagtatawanan ng lahat si Floyd Hart, na ang dila ay malalasing. Bang! Nang mapipilitin ng uminom si Floyd Hart, marahas na bumukas ang pinto, at pumasok ang dalawang lalaki, ang isa ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotang chino at ang isa naman ay nakasuot ng leather jacket na may buzzcut. Pwede mo bang hinaan yan? Kung kakain ka, kumain ka, kung hindi, umalis ka na. Galit na sabi ng lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Kasabay ng isang kalabog, itinulak ni na Samuel Ross at ng iba pa ang kanilang mga upuan at tumayo. Ano ba yan, bawal man lang ba silang tumawa habang kumakain? At sino ba naman ang dalawang lalaking ito? Ano ba yung sinabi mo kanina? Naghahanap kayo ng gulo, di ba? Lumapit si Samuel Ross, kasama sina Uriel Arellano, Gray Petty, at Peeler, para harapin sila. Hindi gumawa ng ingay si Yusuf Zoc, humigop lang ng mahina sa kanyang medyo, nakataas ang kilay, habang pinapanood ang dalawang lalaki. Tunay nga, sumobra na ang kabilang panig. Kung nagambala lang nila ang negosyo nila, pwede sana silang lumipat sa ibang lugar. Tinahimik na nila ito, kaya bakit hindi man lang sila matawa? Oh, naghahanap ka ba ng away? Tila natuwa ang lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan sa hamon.
Ang mga anggas na ito sa probinsya ay nangangahas na kumilos ng matapang sa kabisera ng Earthrealm. Wala kang magiging pagkakataon kahit subukan mo pa. Paano kaya ito? Humingi ng tawad, at pagkatapos ay umalis ka na. Kahit nakainom si Samuel Ross, malinaw pa rin ang kanyang isipan. Mas pinili niyang umiwas sa gulo kung maaari, dahil alam niyang anumang gulo ay magiging problema ni Yusuf Zok. Hehe, gusto mo bang humingi kami ng tawad? Tila mali ang narinig ng lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, saka itinaas ang hinlalaki at sinabing, "Bata, ang lakas ng loob mo, tingnan natin dyan maya-maya." Pagkatapos noon, nagsimula na siyang umalis kasama ang lalaking may buzzcut. Samuel Ross, isara mo ang pinto, itapon mo sila palabas. Maaaring hindi naghahanap ng gulo si Yusuf Zok, ngunit hindi ibig sabihin noon ay natatakot siya rito. Kung may nagtulak sa kanya ng ganito kalayo, bakit pa siya dapat maging magalang? Kasunod ng mabilis na galaw ni Yusuf Zok, si Pillar ang unang sumugod, agad na bumangga sa lalaking naka-buzzcut, habang si Grey Petty ay mabilis na humakbang paarap at sinunggaban ang lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, at isinagawa ang isang malakas na paghagis ng judo. Walang tulong yan, kapag nagpa-practice ka ng judo, paghagis ng tao ang laro. Bang! Walang laban ang lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan kay Grey Petty at mabilis siyang natamba kasama ang pagsakay ni Grey sa kanya. Sa kabilang panig, inilabas ni Samuel Ross ang kanyang maaasahang taser, lumapit sa Buzzcutman, at sa isang matinding kislap, ang Buzzcutman ay nanginig din at natamba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 388 muling pagkikita ni Little Ross. Sa loob ng silid, si Collins Brown at ang kanyang dalawang kasamahan ay namutla sa sobrang takot. Gayunpaman, sina Miles O'Brien o Paisley Kirk at ang iba pa ay hindi naman ganoon kaba. Dahil sa maraming oras na nakasama nila si Yusuf Zok at ang kanyang mga tauhan, mas naging matapang sila. Boss, ano na ang gagawin natin ngayon? Natamba ni Samuel Ross ang lalaking naka-buzzcut, at natamba naman ni Grey Petty ang lalaking nakatangsot. Pagkatapos ay agad nilang itinulak ang dalawa sa lupa, dahilan para hindi sila makagalaw. Nagngangalit na sa galit ang lalaking nakatangsot, ngunit pinigilan niya ang sarili na magsalita pa ng anumang pagbabanta. Hihintayin natin ang pagdating ng kanilang Panginoon, pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Kanina lang, ipinadala niya ang kanyang telekinesis para mag-scan sa labas at sa kanya nakita ang dalawang pamilyar na mukha. Ang isa ay nakatayo sa pasilyo, nagbabantay sa pinto ng isang pribadong silid, at ang isa naman ay nasa loob ng pribadong silid, nakikipag-usap sa isang binata. Ang dalawang ito ay walang iba kundi ang batang si Ross at ang kanyang bodyguard na naghahanap kay Ruth Wilcox ilang araw na ang nakalipas, at ang lalaking nakatangsot at ang lalaking naka-buzzcut ay mga tauhan ng binata sa pribadong silid. Nagkataon lang, nasa China pa rin ang batang si Ross. Tila hindi pa siya sumuko, at malamang na may hinanakit pa rin siya sa akin. Ang selos ay kadalasang ang pinakamadaling magdulot ng mga hindi kinakailangang pagtatalo at maaari pang ang humantong sa marahas na pagpatay. At ngayon, si Yusuf Zok ay nasangkot sa isang pakikipagbunod dahil sa selos sa kanyang batang si Ross. Dahil sa prestihiyosong katayuan at kayamanan ni Ross, paano niya ito kakalimutan? Kaya, matapos silang makaharap at dahil sila na ang nagkusa na hamanin siya, handa na siya para sa isang pakikipaglaban. Bukod dito, tila matibay ang pagkakakilanlan ng binata sa loob. Kahit sa maangas na kilos ng lalaking nakatangsot, halata na ang binata ay isang taong may kahalagahan. Ito, napaka-epektibo talaga ng bagay na ito. Kailangan ko ng isa, sabi ni Wu Mao habang kinukuha ang stun baton mula kay Samuel Ross, Yumoko, at itinutok ito ng malakas sa lalaking nakatangsot, sumigaw. Sumigaw, para yan sa pagyayabang, walang awa niya. Kahit na nakahiga na sa lupa ang lalaki, patuloy pa rin niya itong hinampes gamit ang stun baton. Sapat na ba yan para sa araw na ito? Malapit na tayong matapos kumain, di ba? Mungkahi ni Miles O'Brien, na nagmumungkahi na oras na para bayaran ang bayarin at umalis bago pa man magumpisa ng gulo. Kaya, ano sa palagay ninyo, mga binibini? Tapos na ba kayong kumain? Tanong ni Yusuf Zok nang nakangiti. Oo, tapos na tayo,
Sabay-sabay na tumango ang lahat, sabik na lisanin ang lugar sa lalong madaling panahon. Sige, kung ganoon ay bumalik na kayo, sabi niya. Wu Mao, Shui, Uriel Arellano, Gwen Shuai, Memphis Blackwell, lahat kayo ay magsama-sama. Mananatili ako rito kasama si Samuel Ross at ang iba pa para harapin ang sitwasyong ito. Hindi tayo pwedeng umalis pagkatapos manakit ng tao, kung hindi ay mapapahamak tayo sa legal na sitwasyon. Pero huwag kang mag-alala, aalis kami agad kapag maayos na ang lahat. Sige, mga binibini, mukhang naka-bodyguard duty ako kung ganoon. Tara na, natatawang sabi ni Jerome Hart, sabay senadorias na umalis silang lahat. Nahuli sandali si Anais Dillon. Habang nagsisimula ng maglakad ang lahat patungo sa labasan, lumapit siya kay Yusuf Zoc at Bamulong, kailangan mo ba ako? Huwag ka munang umuwi, ay parada mo ang kotse sa baba kung saan walang makakakita, tapos hintayin mo ako. Sige, hihintayin kita sa baba. Mag-ingat ka, tumanggo si Anais Dillon. Napagkasundoan na niya kay Yusuf Zoc ang kanyang sahod noong hapunan, ang batayang sweldo na 6 na milyon kada taon, kasama siya at ang kanyang asawa na laging nakabantay para sa iba't ibang investigasyon. Malaya sila sa mga normal na oras, ngunit tuwing kailangan sila ni Yusuf Zoc, kailangan nilang maging handa sa aksyon sa lalong madaling panahon. Isa pa, nabanggit ni Yusuf Zoc na maaaring kailanganin nilang pumunta sa Zhonghai bukas para bisitahin ang isang partikular na pamilya. Nang sumang-ayon din dito, natuwa si Anais Dillon. Pag-iimbestiga sa ilang individual para sa taunang sweldo na 6 na milyon, na higit pa sa kinikita ng ilang ehekutibo ng korporasyon. Ang 6 na milyon na ito ay maaaring bawiin anumang oras o kunin bilang buwanang bayad. Siyempre, hindi kasama sa sweldong ito ang iba't ibang bonus at benepisyo na iginagawad bawat quarter at taon. Kung mahusay silang gumanap sa kanilang mga tungkulin o mahusay na nakayanan ang mga hindi inaasahang pangyayari, bibigyan sila ng karagdagang gantimpala. Lahat ng dapat sanay umalis ay nakaalis na, maliban kina Samuel Ross, Zuzi at Gray Petty na naiwan. Ilang sandali matapos umalis ang grupo, bumukas din ang pinto ng katabing pribadong silid. Lumabas si Ross at ang binata, nakangiti. Nasaan ang mga tauhan ko? Tumingin ang binata sa bodyguard ni Ross at nagtanong. Itinuro ng bodyguard ang pribadong kwarto ni Yusuf Zoc at sinabi sa Ingles, pumasok sila at hindi na bumalik. Pero siguro umalis na ang mga tao sa loob, di ba? Hindi umamin ang bodyguard, dahil nasaksihan niya ang sinapit ng lalaking nakatangsot at ng lalaking nakabasket, hindi na niya inabala pang ipaalam kahit kanino ang kanilang kalagayan. Ano? Hindi pa rin sila lumalabas. Halos lumuwa ang mga mata ng binata nang marinig ang sinabi ng puting bodyguard. Halos kalahating araw na, at ang 2 taong pinalabas niya ay hindi pa rin lumalabas sa katabing silid. Maaari kayang nalasing sila o ano? Nagmadaling tumungo ang binata sa pribadong silid ni Yusuf Zoc, habang si Samuel Ross ay mukhang mausisa rin, naglakad paarap at tinanong ang bodyguard kung ano ang nangyari. Galit na itinulak ng binata ang pinto ng pribadong silid ni Yusuf Zoc, para lamang makita ang lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan at ang nakabuzzcut na nakahandusay sa sahig, umiwas ng tingin. Moherf, nang makita ang eksenang ito, halos mamatay sa galit ang binata. Sa lungsod na ito, may nagpabagsak nga ba sa kanyang mga tauhan? Sumunod si Ross di nagtagal, sinulyapan muna ang 2 lalaking nakahiga sa sahig, pagkatapos ay inilibot ang tingin sa buong silid, bago tuluyang itinoon ang tingin kay Yusuf Zoc. Natigilan siya sandali, pero kalaunan ay natawa rin. Tumawa rin si Yusuf Zoc, pinupunasan ang kanyang mga kamay at tumayo para tingnan ang binata, ikaw ba ang may-ari ng 2 asong ito? Inang, sino ka ba para maging ganyan kamayabang? Nag-aalab sa galit ang binata. Hindi marami sa lungsod na ito ang nangahas na maging mayabang sa kanya. Pagkarinig sa mga salita ng binata, umiling na lang si Yusuf Zoc. Ang binata na ito ay mukhang hindi dapat paglaruan, marahil ay mayroon siyang malaking pinagmulan. Pero walang pakialam si Yusuf Zoc kung malaki man o maliit ang kanyang pinagmulan. Sa halip, pagkatapos mag-isip sandali, humarap siya kay Samuel Ross at sinabing, Ross, narinig kong kaklase ka ni Ruth Wilcox. Sa prinsipyo, dapat naming imbitahan ng aking asawa ang iyong hapunan dahil nandito ka sa kabisera,
ngunit naging abala talaga ako nitong mga nakaraang araw, at natatakot akong wala akong oras sa mga susunod na araw. Kaya, paano kung ganito, ako na ang bahala sa bayarin ngayon, isipin mo na lang na regalo ko ito sa iyo. Anong ibig mong sabihin, magkakilala kayo? Natigilan ang binata, kilala pala talaga ng kanyang iginagalang na panauhin na si Ross ang lalaking ito. Tumawa lang si Samuel Ross at umiling, maraming tao sa China ang nag-alok na i-treat ako ng pagkain, pero ang bayarin ngayon ay inasikaso na ng iba, kaya walang abala para kay Mr. Yusef Zok, bata kong Panginoon Yang, tara na. Yang ang apelyido ng binata, at naramdaman niya ang tensyon sa pag-uusap nina Yusef Zok at Ross, kaya tinaas niya ulit ang kanyang kilay, nagtataka, hindi ba nagkakasundo ang lalaking ito at si Ross? Yusef Zok ba ang tawag mo? Sige, may tala na ako tungkol sa iyo. Isa pa, hindi pa tayo tapos sa insidente ngayon. Pagkakataon ko, kakausapin kita tungkol dito. Hindi na nagsalita pa si Young Master Yang nang may banta. Dahil nang ahas ang lalaking ito na hamanin si Ross at may ganoong dating sa kanya, maaaring mahalaga rin ang kanyang pinagmulan. Nagpasya siyang magsaliksik muna ng mas malalim bago gumawa ng anumang aksyon, upang hindi makapagbigay ng gulo sa kanyang pamilya. Hindi na niya pinansin ang lalaking nakatradisyonal na kasuotan o naka-buzzcut at tumalikod na para umalis kasama si Samuel Ross. Nilagpasan din ni Yusef Zok ang lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan at naka-buzzcut, at pinangunahan sina Samuel Ross, Wen Shuai, at Gray Petty pababa. Pagdating sa ground floor, sumakay sina Samuel Ross at Young Master Yang sa isang maliit na van at saka kumari pa ng takbo palayo. Matapos panoorin ang pag-alis ng van, mabilis na naglakad si Yusef Zok papunta sa isang kanto, patungo sa kotse kung saan naghihintay ang mag-asawang sina Anais Dillon at Mary Berger. Nakikita mo ba yung van na yon? Sundan mo. Kung gayon, tulungan mo akong alamin ang pagkakakilanlan ng binata na nakasuot ng kulay kahel na damit sa loob. Pinakiusapan ni Yusef Zok ang magkasintahang ito na maghintay sa ibaba dahil may misyon siya para sa kanila, linano na niya ito noong nasa itaas pa lang. Sige, trabaho na, Mrs. Natatawang sabi ni Anais Dillon. Bukas, ipadala mo ang mga detalye ng account mo sa telepono ng hipag mo, at bibigyan kita ng pera para makabili ng kotse. Hindi praktikal itong kotse mo para sa pagbuntot, di ba? Hindi kasama sa taunang sweldo mo ang pera sa kotse, bonus lang iyon. Kung anong kotse ang gusto mo, bilhin mo. Tinapik ni Yusef Zok ang hood ng kotse ni Anais Dillon at saka tumalikod para pumasok sa sarili niyang kotse. Sina Anais Dillon at Mary Berger ay parehong natigilan at hindi makapaniwala, may mga bagong gamit na ba sila? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 389 ang pamilya Nash ay nasa panganib. Alas 10:40 ng gabi, dumating si Yusef Zok, sa pangunguna ni Ross Trujillo, sa isang pampublikong tindahan ng tsaa. Akala ni Yusef noong una ay pupunta sila sa isang uri ng punong himpilan ng Dragon Group, ngunit hindi niya inaasahan na ang lugar ng pagkikita ay isang tea house. Pagdating ng dalawa sa bahay tsaa, hindi pa dumarating ang tinaguriang pangalawang pinuno, ngunit hindi nagmamadali si Yusef. Sa halip, nagtsa sila ni Ross. Bandang alas 11 ng hapon, bumukas ang pinto ng partisyon ng tea house, at pumasok ang isang lalaking may tiyan. Ang lalaking ito, mga 40 y 80 anyos at medyo mataba, may dalang briefcase at hindi naman mukhang martial artist, kundi parang isang tiwaling corporate executive, at nakasuot pa siya ng salamin sa pagbabasa. Medyo nalito si Yusef. Ito ba ang pangalawang pinuno ng Dragon Group? Walang senyales ng antas ng paglilinang, walang inner strength, tila wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Tumayo si Ross at masayang tinawag ang, boss. Boss, ang ibig sabihin niyan ay pinuno. Kumusta Yusef Zok, hayaan mong magpakilala ako. Ang pangalan ko ay Devon King, ang boss ni Ross. Wala siyang binanggit tungkol sa Dragon Group o tinawag ang sarili niyang leader, isa lamang siyang boss. Kumusta, Boss Devon? Iniabot ni Yusef ang kanyang kamay. Hindi na kailangan ng formalidad. Nagkamayan sila at pagkatapos ay naupo, kasabay ng pagsara ng pinto ng partisyon sa kanilang likuran. Uminom si Devon ng 2 tasa ng tsaa ng sabay-sabay, hindi na nag-abalang lasapin ang tsaa. Pagkatapos niyang inumin, diretso niyang sinabi, hindi na kita paliligawan.
Sa tingin ko ay natanong mo na si Ross, kaya ito na lang ang itatanong ko sa iyo, interesado ka bang makipagtulungan sa akin, sa atin? Boss Devon, prangka ka naman, nakangiting sabi ni Yusef. Gumagawa tayo ng mabubuting gawa. Sa madaling salita, pinoprotektahan namin ang aming mga inapo mula sa Yanhuang, sa madaling salita, mayroon kaming mga pampublikong posisyon na may mga sweldo, at lahat ng uri ng benepisyo ay medyo kaakit-akit. Pero may isang bagay akong dapat linawin, wala kaming kapangyarihang magsagawa ng mga investigasyon, interogasyon, o mang-api ng sinuman. Independent ang departamento namin at direktang nagre-report lang kay number 1. Hindi ipinaliwanag ni Devon ang lahat, pero malinaw kahit sa isang hanggal ang implikasyon ng number 1. Handa akong maglingkod sa inyo, maglingkod sa ating mga mamamayang Chino, ng libre. Hindi na kailangan ang iba. Dahil alam niyang prangka ang sinasabi ng kabilang panig, tumugon si Yusef ng maayos upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Hindi ang mga taong ito ang tipo ng taong kaya niyang saktan. Mabuti, bago tayo nagkita ay sinuri na kita kasama ang boss ko, at akala namin ay hindi ka sasali. Ito ay kapwa mabuti at masama para sa atin. Nasa iyo na yan, hindi ka namin pipilitin. At saka, naiintindihan ka namin at lubos kaming nagtitiwala sa iyo, pero may ilang bagay akong kailangan sabihin sa iyo ng maaga. Una, huwag mong gamitin ang iyong mga kakayahan para saktan ang mga inosenteng tao, kahit man lang sa loob ng bansa. Kung nasa ibang bansa, sikaping manatiling mahinahon. Harapin mo ang kaya mo ng tahimik, at huwag mong ibalik ang gulo sa bayan. Pangalawa, marami kang nilabag na batas nitong mga nakaraang araw. Sana'y pigilan mo ang iyong sarili sa hinaharap at huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo dahil lang sa iniisip mong ikaw ang pinakamagaling. Pangatlo, kahit hindi tayo maaaring magtulungan, maaari pa rin tayong maging magkaibigan at magtulungan. Naiintindihan ko, salamat, Boss Devon. Ang pasasalamat ni Yusef ay puno ng kahulugan, at ito ay taos-puso. Hindi siya nagalit sa mga sinabi ni Devon, dahil nilabag nga niya ang batas. Haha, hindi mo na kailangang magpasalamat. Kahit hindi ka na sama-sama sa amin, ngayon lang tayo nagkakilala. Magkaroon tayo ng tsaa, kwentuhan, at hapunan ng madalas sa mga susunod na panahon. Tunay ngang napakahigpit ng aming organisasyon, kaya pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, ang iyong ugali at negosyo ay talagang hindi angkop para sumali sa amin. Gayunpaman, maraming taong katulad mo ang hindi pa sumasali sa amin ngunit mahusay na nakikipagtulungan sa aming gawain, kapwa sa loob at labas ng bansa. Ang ilan ay nakatulong pa nga sa ating mga miyembro na makatakas sa panganib at iba pa. Sana kung sakaling kailanganin namin ang tulong mo, hindi ka tatambay lang ng walang ginagawa. Ayoko, umiling si Yusef. Kung kasama mo sina Ross at Felicity, para na tayong pamilya. Ako yung tipo ng tao na tumutulong sa mga kamag-anak niya, hindi naman kailangan ng matuwid. Haha, gustong-gusto kong marinig yan. Yung mga batang Hapon na dumating, kailangan ba nila ako? Para tumulong, binanggit ni Yusef Zoc ang tatlong pangunahing paksayon na naglunsad ng malawakang pag-atake. Hindi na kailangan, pang-iinis na sabi ni Devon King, tatlong pangunahing paksayon. Para silang utot lang. Sa pagkakataong ito, hindi na rin kikilos ang Dragon Group, may mga taong nakikipag-ugnayan sa kanila. Mga tao, natigilan sandali si Yusef Zoc, at si Ross Trujillo ay tumingin din kay Devon King ng may pagkalito. Ang Little Japan ay hindi man lang kasing laki ng isa sa ating mga probinsya, at mayroon tayong mahigit 30 probinsya. Ilan ang tao nila? Gaano nakatagal ang kanilang kabihasnan? Sa totoo lang, noong pinangungunahan pa ng ating mga ninuno ang mundo, lumulutang pa rin sila sa dagat at kumikilos bilang mga pirata. Sa tingin nila kahanga-hanga ang tatlong pangunahing paksayon nila, pero dito, isa lamang silang utot. Sa pagkakataong ito, may mga dati nang kumikilos, kaya hindi na namin kailangang makialam, at hindi na rin kayo. Responsibilidad lang namin ang pagbibigay ng impormasyon at pakikipag-ugnayan sa lahat ng panig upang harapin ang mga kahihinatnan nito. Siyempre, sinusubukan lang ng Japan ang mga pagsubok sa pagkakataong ito. Hindi pa dumarating ang mga tunay na malalaking manlalaro.
Nagpapadala sila ng ilang mga tauhan para tumawid sa ilog at magmanman sa teritoryo, pero natatalo namin sila, maliit man o malaki. Hey, kung ako lang mag-isa ang susando sa akin, kaya kong gawin ang lahat, di ba? Nakangiting tanong ni Yusuf Zop. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Anong uri ng lugar ang kabisera? Hanggat nasa kabisera ka, hindi ka nila mahahanap. Sige lang, gawin mo na ang trabaho mo. Sige, panatag na ako sa sinabi mo. Naintindihan naman ito ni Yusuf Zop. Ang Japan ay hindi ang Japan noong unang panahon, at tayong mga Chino ay hindi rin ang mga Chino noong nakaraan, o marahil masasabing, maraming tao ang naghihintay sa muling pagbabalik ng Japan. At ngayong nagawa na nila, sigurado akong marami ang tuwang-tuwa rito. May isa pa akong pabor na hihingin sa iyo, nakangiting sabi ni Devon King kay Yusuf Zop, sa totoo lang, ito ang unang pagkikita natin, at hindi ako dapat humingi ng pabor sa iyo, pero wala akong ibang pagpipilian, ikaw lang ang makakagawa nito. Ano ang kailangan mong gawin ko para sa iyo? Tanong ni Yusuf Zop, puno ng kuryosidad. Tumingin sa kanya si Devon King at sinabing, tulad ng nabanggit ko kanina, malaki ang tiwala namin sa iyo. Napaka-prinsipyo mo sa ginagawa mo, at napansin naming lahat. Kaya dapat tayong tatlo lang ang nakakaalam ng bagay na ito, huwag na huwag niyong babanggitin sa iba. Magsalita ka, tumanggaw si Yusuf Zop. Pamilya Nash, huminga ng malalim si Devon King, kailangan niyong bumalik sa pamilya Nash. Ano? Pagkarinig sa mga salita ni Devon King, biglang napatayo si Yusuf Zop. Ano ang ibig sabihin ni Devon King dito? Ano ba ang ibig sabihin ng pagbabalik sa pamilyang Nash? Alam niyang sinuri na ni Devon King ang kanyang pinagmulan at alam niyang normal lang sa kanya ang maging direktang inapo ng pamilya Nash, pero bakit siya hinihiling ang bumalik sa pamilya Nash? May koneksyon ba si Devon King sa pamilyang Nash, o may nakaraan ba siya sa kanila? Ito ba ay isang kahilingan mula sa pamilyang Nash? Umupo ka, huwag kang menas, nakangiting sabi ni Devon King, sabay senadoryas kay Yusuf Zop na umupo. Kung hindi mo maipapaliwanag ng malinaw, hindi mo na ako kailangang umupo. Hindi siya magpapaapekto sa kahit sino pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya Nash. Maaari kanyang igalang, Devon King, hindi dahil isa kang pinuno ng isang grupo, ito ay dahil binabantayan mo ang mga tao, isang bansa, isang puntong hinangaan ni Yusuf Zop. Pero kung ikaw, Devon King, ay gustong makialam sa pribadong bagay ni Yusuf Zop, hindi iyon katanggap-tanggap. Pinapabalik kita sa pamilyang Nash hindi dahil sa kagustuhan ito ng mga Nash, kundi dahil sa personal kong kahilingan, sabi ni Devon King matapos mag-isip sandali, alam mo. Malaki ang impluwensya ng pamilyang Nash. Sinuportahan nila ang ilang maliliit na bansang Aprikano sa ibang bansa, may mga laboratorio sa ibang bansa, at maging ang mga mersenaryo at pirata. Noong mga nakaraang taon, ang pamilyang Nash ay naging napakatapat sa inang bayan, ngunit nitong mga nakaraang taon, iba't ibang palatandaan ang nagpapahiwatig na wala na sila sa ilalim ng kontrol. Hindi naman sa gustong kontrolin ng bansa ang isang legacy clan, pero ang pamilya Nash ay nakikibahagi sa maraming mapanganib na aktibidad, kahit na iyong mga nakakasira sa pambansang interes. Dahil sa iba't ibang dahilan, hindi namin mapigilan ang pamilya Nash, kaya naisip ka namin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 300 at 70 may sumusunod sa kanya. Anong ibig mong sabihin sa paghiling mo sa akin na bumalik sa pamilya Nash? Nanginginig ang puso ni Yusuf Zop sa gulat at hindi makapaniwala. Talaga kayang nakikibahagi ang pamilyang Nash sa mga aktibidad na nakakasira sa pambansang interes, na umaabot sa hindi mapigil ang antas. Gaano nakalakas ang naging impluwensya ng pamilyang Nash? Dahil ang mga nakaraang kilos mo ay nagpakita na ikaw ay napakalakas, sapat na makapangyarihan para mag-ingat ang pamilya Nash, basta't bumalik ka, malamang na maaari kang makipagkompetensya para sa posisyon ng susunod na pinuno ng pamilya. Ang aming layunin ay linangin ang isang pamilyang Nash na maaaring kontrolin, isa na makakatulong sa bansa. Umaasa kami na matutulungan mo kami. Siyempre, kahit hindi ka makipagkompetensya para sa posisyon ng pinuno ng pamilya, umaasa pa rin kami na mabibigyan mo kami ng ilang kapakipakinabang na impormasyon mula sa loob ng pamilyang Nash, tulad ng iba't ibang datos mula sa kanilang mga laboratorio sa pananaliksik, ang mga lokasyon ng mga laboratoryong ito,
at iba pa. Ano kaya ang sinasaliksik ng pamilya Nash? Tanong ni Yusuf Zoc, na naguguluhan. Nakatanggap kami ng maaasahang impormasyon na bumubuo sila ng napakalakas na teknolohiya, marahil ay hindi nagmula sa tao. Kung hindi iyon tao, kanino iyon? Gulat na tanong ni Yusuf Zoc. Hindi tayo makakasiguro dyan. Sa anumang kaso, ang mga pagsulong ng pamilyang Nash sa ilang larangan ng pananaliksik ay nalampasan na ang sa bansa, na lubhang mapanganib. Ang pamilya Nash. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, hindi niya akalain na ang mismong pamilyang matagal na niyang gustong harapin ay ganoon kalakas. Pero imposibleng matanggap ako ng pamilya Nash. Hindi ako makakabalik. Una, ang sama ng loob sa pagitan namin ni Kevin Nash ay hindi na mapagkakasunduan. Pangalawa, pinatay ko ang pangalawang anak ni Kevin, kaya imposibleng makabalik pa ako. Pasensya na, walang bagay na absoluto. Paano ka makakasigurong hindi ka makakabalik kung hindi mo pa nasusubukan? Sabi ni Devon King, habang nakatingin kay Yusuf Zoc. Kahit na makabalik ako, hindi na ako babalik. Kaya, pasensya na, umiling si Yusuf Zoc. Yamang likas sa kanya ang lahat, hindi niya magawang magpakumbaba na tawagin si Kevin Nash na ama, pagkatapos ng lahat ng nangyari. Huwag kang magmadaling tanggihan ako. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Sa prinsipyo, ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang para sa iyo at sa amin. Pag-isipan mo itong mabuti. Iyan lang para sa araw na ito, tumayo si Devon King. Hindi niya pinipilit si Yusuf Zoc, binibigyan lang niya ito ng oras para mag-isip. Tumanggo si Yusuf Zoc at tumayo rin para makipagkamay kay Devon King. Ikinagagalak kong makilala ka, G. Hari, alok ni Yusuf Zoc. Akin ang kasiyahan. Walang hanggan ang iyong kinabukasan, at ang daan sa hinaharap ay maaaring mahaba at malawak. Kung kailangan mo ng tulong, pwede mo akong kontakin anumang oras, sabi ni Devon King, sabay kuha ng business card na may numero lang ng telepono at walang pangalan. Kinuha ito ni Yusuf Zoc, sinulyapan, at saka ibinulsa ang card. Pagkaalis ni Devon King, humigop si Ross Trujillo ng kanyang tsaa ng paunti-unti at mahina. Tahimik ding uminom si Yusuf Zoc ng kanyang tsaa habang pinag-iisipan ang sinabi ni Devon King. Ang pamilyang Nash ay isang matinding kaaway. Dati, inakala niya na ang pamilyang Nash ay maaaring mayroong isa o dalawang Grandmaster, ngunit ngayon ay tila minamaliit niya ang mga ito. Ang tunay na lalim ng lakas ng pamilya Nash ay tiyak na napakalaki kaya't hangang-hanga siya sa kanila. Hindi kontrolado ng estado, hanggang saan iyon. Hindi lang sila tungkol sa pera, gumamit sila ng iba't ibang uri ng kapangyarihan sa ibang bansa, at kahit na napigilan sa loob ng bansa, matatag pa rin ang pamilyang Nash sa ibang bansa. Naisip niya na kapag kumita na siya ng sapat na pera para mabili ang buong pamilya Nash, gagamitin niya ang kanyang kayamanan para sampelan ang pamilya Nash, bilhin ang lahat ng kanilang mga ari-arian, imbestigahan ang lahat tungkol sa kanila, at iwan silang lahat ng walang anuman. Pero ngayon, alam niyang mali siya, hindi basta-basta kayang harapin ang pamilya Nash sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng pera. Matagal na tahimik si Yusuf Zoc. Maghahating gabi na siya umalis kasama si Ross Trujillo. Umuwi si Ross, matapos bumili ng bahay sa kabisera. Tiyak na walang limitasyon ang pondo ng kanilang organisasyon at malaki ang bayad, kaya ang pagbili ng bahay sa kabisera ay hindi kapansin-pansin. Mag-isang nagmaneho pa uwi si Yusuf Zoc, sa isang bahay na matagal na niyang hindi nababalikan. Ngayon, sina Paisley Kirk at Raylene Petty ang nakatira sa bahay, at wala nang iba. Si Miles O'Brien ay nakatira sa sarili niyang lugar. Pagkatapos ay parada ang kanyang sasakyan sa labas, hindi agad bumaba si Yusuf Zoc. Sa halip, isang biglaang realisasyon ang tumama sa kanya, na nagbigay liwanag sa lahat ng mahahalagang punto. Mahalaga ang pera, at gayon din ang mga tao. Kaya, kailangan niyang kumita ng pera at linangin din ang sarili niyang kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon lamang ng iilang taong kayang lumaban, kailangan niya ng mga taong tulad ni Jerome Hart, Floor Carson, Harley Strong, at Sofia sa kanyang paligid, mga mandirigma ng internal martial arts. Ang mga taong ito ay maaari lamang gumanap ng isang mahalagang papel sa mga kritikal na sandali. Maaaring sumunod ang pamilya Nash sa mga legal na paghihigpit sa kanilang sariling bansa, ngunit ang kanilang kapangyarihan sa ibang bansa ay mas malaki kaysa sa kanilang sariling bansa,
kaya paano nila magagawang sumunod sa batas sa labas ng kanilang bansa? Sa makatuwid, upang tutulan ang pamilyang Nash, dapat ding magkaroon ng kalamangan sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Kailangang manatili si Sofia, kailangang manatili si Rachel Fournier, kailangang magsanay si Wen Shuai, kailangang magsanay si Flor Carson, at gayon din si Faye Webb at ang mastiko na si Yusuf Zoc, kailangang mapabilis ang pag-unlad ng mga taong ito. At hindi ko magagawa iyon, pero may makakagawa. Naalala ni Yusuf Zoc ang lolo ni Ross Trujillo, iniisip kong mahahanap niya ang matanda at hihingi ng tulong, marahil ay mabilis na uusad ang grupo ng mga tao sa paligid niya, tama ba? Ilang taon na ba talaga si Ross Trujillo? Ngunit ngayon ay nakamit na niya ang katotohanan pagtingin, at si Felicity O'Brien, na isang ordinaryong babae lamang bago sumali sa hukbo, ay isa ng Grandmaster sa loob lamang ng ilang taon. Kaya, si G, tiyak na matutulungan siya ni Trujillo. Kuwait, nagpapahinga na si Paisley Kirk sa bahay, si Raylene Petty naman ay nagbabasa sa kanyang silid, at si Yusuf Zoc, pagkatapos mag-isip-isip, ay nagpas siyang huwag nang umuwi kundi nagpatuloy sa pagmamaneho papunta sa bahay ni Miles O'Brien. Hindi rin nakatulog si Miles O'Brien. Nakahiga siya sa kama habang nagbabasa ng libro, habang nakasuot ng salamin. Alam ni Yusuf Zoc ang iniisip ni Miles O'Brien, dahil bumalik na siya, hinihintay siya nito. Walang tawag sa telepono, walang naunang pahiwatig, ngunit tahimik siyang naghihintay sa kanya. Nang ilabas ni Yusuf Zoc ang susi at binuksan ang pinto, narinig niya ito at masayang tumalon, tumakbo pababa, tinulungan si Yusuf Zoc na habulin ang kanyang Amerikana, kumuha ng tsinelas, at maghanda ng mga gamit sa banyo. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Yusuf Zoc na bumalik dito dahil kapag nakabalik na siya, nakakapagpahinga na ang kanyang puso, nakakapagpahinga, at nakakatulog siya ng mahimbing. Pagkatapos maligo, magsipilyo, at mag-ahit, humiga si Yusuf Zoc sa kama at nagsimulang makipagkwentuhan kay Miles O'Brien. Gaya ng dati, iniulat ni Miles ang kita at mga gastusin ng tindahan ng mga Antigo sa panahong ito, ilang iba't ibang gastusin, at ang kanilang mga deposito sa bangko, at iba pa. Ipinagkatiwala sa kanya ni Yusuf Zoc ang pamamahala sa tindahan ng mga Antigo, na isang pagpapakita ng lubos na tiwala sa kanya. Bumalik si Sarah noong nakaraan, pero pinigilan mo kaming lahat. Gayunpaman, talagang ramdam na ni Sarah ang pagiging isang sikat ngayon. Iba talaga ang ugali niya. Maraming araw ko na siyang hindi tinatawagan. Masyado akong abala nitong mga nakaraang araw, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc, palaging nakapatay ang telepono niya, kaya hindi man lang siya makontak ni Sarah kung gusto nitong makausap. Kumusta naman ang matandang lalaki? Tanong ni Yusuf Zoc. Ginoo. Pumunta si Nash kay Sanya, umupa ng bahay doon, at sinabing araw-araw siyang nangingisda. Tinawagan ko lang siya kahapon, at maayos naman ang kalagayan niya. Salamat sa pag-aasikaso ng lahat ng bagay sa bahay, sabi ni Yusuf Zoc habang niyayakap siya. Siyempre, dapat ko. Sino ako kung hindi ang iyong kasintahan, sabi ni Miles O'Brien sa matamis na boses. Hey, ikaw nga ang babae ko, at akin ka habang buhay. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc at saka tinakpan ang mga ito ng kumot. Pagsapit ng bukang liwayway, mas maagang nagising si Yusuf Zoc kaysa kay Miles O'Brien at naghanda pa siya ng almusal para sa kanya bago umalis. Kinailangan niyang maglakbay papuntang Inner Mongolia ngayon. Kailangan niyang bumisita sa pabrika ng parmasyutiko, lalo na ngayong papalapit na ang katapusan ng taon, upang magdaos ng isang pagpupulong, makinig sa ulat ni Sonny King tungkol sa produksyon ng pabrika para sa susunod na taon, at upang magpasya sa ilang mga benepisyo ng Spring Festival. Gayunpaman, paglabas ni Yusuf Zoc ng ikalimang ring road at pagpasok sa Beijing-Mongolia Expressway, bigla niyang napagtanto na ang kanyang sasakyan ay sinusundan ng isa pang sasakyan, hindi, dalawang sasakyan. May nakasunod sa kanya.